Mr. Silent Channel. Kabanata 451 hanggang 460. Pa. 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 Si Zhang Haiyang, Deputy Director ng Tianjin Shicheng Police Station, ay nakaupo sa kanyang opisina, tinitingnan ang impormasyon ng 4 na kriminal sa kanyang harapan, hinawakan ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay, at nakasimangot ng malalim. Napakahinala ng ugali ng 4 na taong ito. Nagbalat kayo sila bilang mga pulubi at lumaban sa pasukan ng Chenwei Building. Halatang abnormal ito. Ang isa sa kanila ay napakahusay sa pag-abot, at walang pressure sa isang 1-on-3 fight. Ito ay kakaiba lalo na. Saan matatagpuan ang lokasyon ng Chenwei Building? Iyan ang teritoryo ni Hong Dali, at may kakaibang nangyari sa kanyang teritoryo. Hinawakan ni Zhang Haiyang ang kanyang baba at bam-ulong, kakaiba ang bagay na ito. Mukhang may lihim na motibo ang mga taong ito. Kailangan kong bumaba at hawakan ito ng mag-isa. Sa pag-iisip nito, inayos ni Zhang Haiyang ang kanyang damit, binuksan ang pinto at bumaba sa silid kung saan nakakulong ang 3 pulubi. Isinara niya ang pinto at tinanong ang pulis na nagtatanong sa loob, "Xiao Zhang, kumusta ang interogasyon?" Napakamot ng buhok ang pulis na si Zhang at sinabing, ang 3 taong ito ay talagang maliliit na gangster. Karaniwan silang walang ginagawa at nakarehistro sa ating himpilan ng pulisya. Ngayon, hindi ko alam kung bakit mali ang ininom nilang gamot. Nagpunta talaga sila para maging pulubi para hanapin si Dali. Gusto ng young master ng pera. Malamig na sinulyapan ni Zhang Haiyang ang 3 gangster at sinabing, tingnan mo sila, lahat sila ay may mga tato at butas ang tenga, kaya sila ay nagpapanggap na mga pulubi. Tinuro niya ang 3 lalaki at pinagalitan. Sinabi, bakit hindi mo lagyan ng butas ang gitna ng iyong ilong at lagyan ng singsing, upang maaari mong araruhin ang mga bukirin bilang mga baka. Ang isang grupo ng mga bastos ay marunong maghanap ng problema para sa akin. Mukhang gusto lang talaga kumita ng pera ang 3 maliliit na gangster na ito. Si Zhang Haiyang ay hindi handang mag-aksaya ng oras sa kanila, at tumanggaw kay Xiao Zhang, maaari mo munang ituloy ang interogasyon, pupunta ako doon at titingnan. Sabi niya at pumunta sa interrogation room sa kabilang side na sarado. Isang ninja sa ilalim ng Fuata Zaibotso, Haruta Abe. Pumasok si Zhang Haiyang sa silid, nakahanap ng upuan, naupo, at tinanong ang nagtatanong na pulis, paano ito? Tumangging magsalita ang batang ito. Ikinalat ng nagtatanong na pulis ang kanyang mga kamay, na nagpapahiwatig na wala siyang magagawa. Matigas ang bibig mo, tumingin si Zhang Haiyang kay Haruta Abe, na nakasuot ng uniforme ng pulubi, at nagtanong, ano ang nangyayari sa iyo? Sinulyapan ni Haruta Abe si Zhang Haiyang nang may paghamak at tumalikod. Hoy, ang galing mo. Sinabi ni Zhang Haiyang, tinanggal ang kanyang leather na sapatos at hinawakan ito sa kanyang kamay, itinuro si Haruta Abe at galit na sumigaw, sasabihin mo sa akin o hindi. Iyon ang tungkol sa interogasyon. Sa ganoong momentum, ang malakas na sigaw ni Zhang Haiyang ay bumulaga kay Abe Haruta, at pagkatapos ay malakas na nagtanong, maging tapat, ano ang nangyayari? Naglakas loob ba si Abe Haruta na sabihin ang totoo? Kung talagang sinabi niya na dahil iyon kay Wubon ay inutusan sila ni Taro na lumabas para patayin si Hong Dali. Kung umamin siya, edi huwag na kayong magsama. Maliit na magdulot ng mga alitan sa pagitan ng dalawang bansa. Dahil hindi niya masabi ang totoo, ang natitirang pagpipilian ay napakasimple. Nanahimik na lang siya. Hindi siya nagsalita, kaya sinabi lang ni Zhang Haiyang para sa kanya, huwag kang magsalita. Pagkatapos ay magsasalita ako para sa iyo. Ikaw naman, pulubi ka, tapos gusto mong humingi ng pera kay Master Dali, pero nakipag-away ka sa 2 pang pulubi dahil nakikipagkompetensya sila para sa teritoryo. Oo, tama ba? Napaka-consider ng pulis. Matalim na tumanggo si Abe Haruta. Pagkatapos ay pinagsisihan niya ito si Zhang Haiyang ay umakyat at sinampal ang kanyang mukha gamit ang talampakan ng kanyang sapatos, na gumawa ng malutong na, snap, na tunog, sa tingin mo ba ako ay bobo? Sa iyong mga kasanayan, kailangan mong maging isang pulubi. Ikaw ay pumunta at maging isang pulubi. Ang daming nag-aagawan ng bodyguards, bakit ka naman magiging pulubi? Hindi inaasahan ni Haruta Abe na sasampalin siya ng kabilang partido, at bigla siyang nagalit, ang lakas ng loob mong patayin ako. Ikaw, hoy, kagat likod. Si Zhang Haiyang ay gumawa ng isa pang malutong na tunog na, snap, sasaktan kita. Pagsisisihan mo. At nagkatinginan si Zhang Haiyang na ayaw magpatalo. Hindi ka lokal, di ba? Pinunasan muli ni Zhang Haiyang ang kanyang leather na sapatos, ang iyong accent ay parang galing ako sa Japan, ang galing mo talagang magpanggap. Baga. Kinagat ni Abe Haruta ang kanyang mga ngipin, ako ang maluwalhating Japanese people mula sa imperyo, bitawan mo ako kaagad. Hawak ang mga leather na sapatos sa kanyang kamay, hindi nagmamadaling nagtanong si Zhang Haiyang, casual lang niyang sinabi, Hapones ka talaga, narinig ko na pinahahalagahan mo lahat ang karangalan, oops. Normally speaking, hindi ko gustong mapahiya ka. Napakaganda ng sinabi niya. Dahil dito, biglang naging masaya ang mukha ni Abe Haruta, at ang mga talampakan ng leather na sapatos sa mga kamay ni Zhang Haiyang ay malapit na malapit sa kanyang mukha. Namula ang mukha ng kontak niya, bumuo ka, ituloy mo.
Pagkatapos sabihin iyon, lumabas ang isa pang sole ng sapatos, galing ako sa Japan, at pagkatapos ay sinabi ng isa pang sole ng sapatos, halika sa amin para maging pulubi, at pagkatapos ay isa pang sole ng sapatos, one sole, naniniwala ka ba sa sarili mo? Sa wakas, nagtapos siya, at sinabi ng isa pa, tinatrato mo ba ako na parang unggoy? Narinig ang tunog ng, pa, dahil galit na galit si Zhang Haiyang. Naramdaman niya na ang kanyang IQ ay na-challenge ng hindi kailanman. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakakilanlan ng mahirap, miserable na Haruta Abe ay masyadong walang kamali-mali. Balita ko may mga pumupunta para mag-travel at mamasyal. Kahit na sabihin mo na napunta ka para makipag-ugnay sa isang tao, halos hindi mo ito masasabi, ngunit sa huli siya ay naging isang pulubi. Sinong maniniwala? Bukod dito, lalong nagalit si Zhang Haiyang habang nagsasalita, bakit walang kwenta ang ating mga tao sa langit? Alam mo ba kung gaano kabigat ang suntok mo noong nakipag-away ka sa 3 taong iyon? Nabali ang iyong mga buto, alam mo ba? Hindi ako natamaan ng malakas. Talagang hindi. Umiling si Haruta Abe, naka-frame ka. Hey! Nagtanong muli si Zhang Haiyang, totoo ba? Na si Haruta Abe ay isa ring taong may sense of honor. Siya ninja, ngayon ay sinampal sa mukha ng hepe ng pulis ang talampakan ng sapatos, at halos mamaga ang mukha. Hindi man lang siya natatakot sa kamatayan, at hindi problema ang mga pagpapahirap at pangangikil na iyon. Ngunit ang pagsampal sa mukha ng ganito ay talagang naghamon sa kanyang ilalim. Sumigaw siya ng buong puso, gusto kitang Aidmanda. Gusto kong pumunta sa International Court of Justice para kasuhan ka. Nilalabag mo ang karapatang pantao. Sa pagkakataong ito si Zhang Haiyang ay ganap na nagalit. Ngumiti siya, tumango, at nagsalita sa malumanay na boses, gusto mo akong Aidmanda. Sa totoo lang, hindi pa ako na-demanda dati. Tinitigan ni Haruta Abe ang mukha ni Zhang Haiyang at ninisyon. Biglang tumayo si Zhang Haiyang, at hinampas ang mga leather na sapatos sa kanyang kamay nang hindi nag-iisip, gusto mo akong Aidmanda, ha? Ba! International Court, ha? Bang! Karapatang pantao, ha? Bang! Saktan mo kaming mga tagalangit, ha? Bang! Tingin mo tanga ako. Niloloko mo pa ako ngayon, ha? Bang! 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 Bundok Tianjing sa paligid, mayroong pasukan sa misteryosong kuweba sa ilalim ng lupa. Dali, nakarating ka na rin sa wakas. Wuho, pinag-aalala mo ako hanggang kamatayan. Sa sandaling umahan si Hong Dali kasama ang lubod mula sa ibaba, yamakap si Tang Moxon sa kanyang mga bisig at umiyak, tinakot mo kami hanggang sa mamatay. Oo, akala namin ikaw. Ikaw. Okay, napakaswerte ko. Paanong may nangyari? Ngumiti si Hong Dali at pinunasan ang mga luha ni Tang Moxon, tingnan mo, takot na takot ka, punong-puno ng luha ang mukha mo. Oh, itong kawawang lalaki. Hindi ko kailangan ng makeup. Nagpout si Tang Moxon, kalokohan ang sinasabi mo. Sa oras na ito, hinawakan ni Lin Chuyin ang damit ni Hong Dali at bamulong, aha. Sa kabutihang palad, ayos ka lang. Oo, hindi, ligtas ako. Inilabas ni Hong Dali ang kakaibang singsing na natagpuan sa lupa mula sa kanyang bulsa, ibibigay ko ito sa iyo. Nakita ko ito sa ibaba. Tingnan mo. Nakakatuwa, kaya dinala ko. Well, okay. Walang pakialam si Lin Chuyin kung ano iyon, dahil ibinigay ito ni Hong Dali, kaya tinanggap niya ito. Sa kabutihang palad, walang pakialam si Hong Dali. Ngayon lahat ay may bagong pag-unawa kung gaano kahirap ang kanyang buhay. Ngumiti ang puno sa gilid, okay lang, Dali, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Tapos na. Kailan darating ang carrier ng sasakyang panghimpapawid? Hindi komportable na pinagpag ni Hong Dali ang kanyang damit, masyadong mainit, gusto kong pumunta sa dagat. Sasabihin ko sa kanila na magmadali. Ayon sa schedule, malamang natatagal ito ng 1 linggo. Siya nga pala, paano kung bibigyan kita ng ilan pa sa mga mekanikal na banal na damit na iyon? Magagamit mo ang mga ito kahit anong gusto mo. Bagaman ang mga mekanikal na banal na damit ay napakamahal. Ang 1,000,000 piraso, 100 piraso ay magiging 300 milyon, ngunit kumpara sa maliit na buhay ni Hong Dali, ito ay hindi sapat. As long as I can please this bastard there will be definitely be benefits in the future. Kaya lang, walang anumang espesyal na pangangailangan si Hong Dali. Inilabas muna niya ang power beans at binigyan ng 2 ang bawat tao, yung power beans na nakita ko sa ibaba, hehe, medyo masarap. Subukan natin. Anya, lumabas agad ang bango na nasa potato beans. Nagulat na sabi ni Tang Moxon, mabango talaga. Hindi nakakagulat na gusto mong kainin ito. Subukan ko. Isang grupo ng mga tao ang bawat isa ay tumikim ng isa at tumango habang kumakain, talaga. Masarap. Ito ay isang magandang bagay. Tumingin si Lin Chuyin sa dali beans at umiling, well, hindi pa ako nakakita ng ganito dati. Hindi ito nakatala sa impormasyon. Oh, walang pakialam si Hong Dali tungkol doon. Masarap. Hindi mahalaga kung ano ito, marami sila dyan sa ibaba. Binata, nakakita ako ng isang malaking kayamanan sa pagkakataong ito. Kumain din ang pinuno ng isa, aba, masarap. Sabi niya lang.
Pagkatapos noon, tumunog ang telepono, at boses ni Mo ang lumilingon, Chief, nakuha ko lang ang pinakabagong balita mula sa Departamento ng Pulisya ng Xicheng. Ang bagay ay nakagawa na ng tagumpay. Departamento ng Pulisya ng Xicheng. Bumalik ang tingin ng hepe kay Hong Dali, sabi, Dali, humanap muna kayo ng lugar para makapagpahinga. Tatawagan ko. May gagawin sa bureau. Oo nga pala, hahanap ako ng eksperto para mag-analyze ng mga sangkap ng mga bagay sa kuweba sa ibaba. Hihintayin kung lumabas ang resulta. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit na hanggang sa walang sapilitang utos mula sa estado, ang kuwebang ito ay iyong pribadong pag-aari. Oh, casual na tugon ni Hong Dali, at pagkatapos ay sinabi, hindi mo pa rin pinapayagang hawakan ang aking dali beans. Nagalit ang pinuno. Jumping, ikaw bastard, marunong ka bang kumain sa isang araw? Chapter 452, hindi tulad ng isang pamilya na hindi pumapasok sa iisang bahay. Sa katunayan, iyon ang sinabi ng pinuno. Ang kaharian ng langit ay malamang na nagkaroon ng isang sanggol tulad ni Hong Dali sa loob ng libu-libong taon. Hanggat ayos lang siya, ayos lang. Kung tungkol sa iba pang maliliit na problema, hindi ito mahalaga. Pagkalabas ng kuweba, nakahanap ang pinuno ng isang desyerto na lugar at nagtanong sa mahinang boses, sa pagbabalik tanaw, sabihin sa akin kung ano ang nangyari. Okay, Chief, tumingin muli si Mo kay Haruta Abe, na malapit nang dumanas ng trahedya. Pagkatapos sabihin ang kwento muli, sinabi niya, na kumpirma na si Haruta Abe ay mula sa Japan, at siya ay napakahusay, ngunit siya ay nagbalat kayo bilang isang pulubi at tumakbo sa ibaba ng Chenhui Building. Bilang resulta, siya ay pinatay ng isang tao na lubos na tapat kay Master Dali. Inaresto siya ng opisyal ng pamamahala ng lungsod. At iba pa, pagkatapos ay lumingon si Mufer, at binanggit din niya ang bagay na iyon bago si Luke Eager, talagang binanggit ang kakapusan ni Lucifer, gusto daw niyang pahirapan ng kaunti si Master Dali. Pagkatapos ay inilipat ito sa Haruta Abe. Sa wakas ay kinumpirma ng pinuno sa pagkakataong ito, mula sa kasalukuyang pananaw, ang panig ni Dali ay dapat naligtas, walang mali dito. Malaking problema, maliliit na sumpa ay hindi kailanman magiging epektibo laban kay Dali. Chief, paano natin lulutasin itong Haruta Abe? Tumingin si Mo sa likod at nagtanong, pwede ba natin siyang bitawan o? Simple lang, nakangiting sabi ng hepe. Parang Diablo, mayroon ba siyang mga dokumento o mga katulad nito? Nakadisguise siya bilang isang pulubi, kaya hindi niya kailangang dalhin ang kanyang ID, passport, at iba pa. Oo, tumingin si Mo sa likod at sinabi, sa pagtingin sa kanya, dapat siya ang patay na tao ay walang balak na bumalik na buhay. Hayaan mo na lang siyang mabuhay sa kulungan, natatawang sabi ng hepe. Huwag kang lumabas sa buhay na ito. Anyway, marami tayong tao. Tandaan na alagaan mo siyang mabuti at huwag hayaan siyang mamuhay ng komportable. Okay. Sa kuweba. Mabuting balita na si Hong Dali ay nakabalik na buhay, lalo na't ang napakalaking kayamanan ay natuklasan sa ibaba, na ngayon ay pagmamay-ari ng pribadong pag-aari ni Hong Dali. Umupo si Tang Moxon sa tabi ni Hong Dali at sinabing, Dali, napakaraming magagandang bagay sa ibaba, kumusta ka? Sabihin kay Uncle Hong na pasayahin siya, at tiyak na gustong kainin ni Uncle Hong ang malalaking beans na ito. Well, tama. Hihilingin ko sa mga tao sa ibaba na magtaas ng 2 kilo at ibalik ang mga ito bilang merienda. Ngumiti si Hong Dali at sinabing, napakasarap ng mga bagay na ito. Pagkatapos kong kainin ito, pakiramdam ko ang cute ko. Tumingin siya sa paligid, walang nangyayari dito. Bumalik tayo kapag bumalik ang tiyuhin. Kailangan pa rin ang aircraft carrier. Aabutin ng 1 linggo para matapos ito. Sa panahong ito, dadaanin natin ng mabuti ang mga formalidad. Ang 1 linggo ay hindi isang maikling panahon, ngunit ito ay hindi isang mahabang panahon. Kailangan nating subukang magawa ang lahat sa panahong ito. Sa pangkalahatan, sa mga tuntunin ng agham at teknolohiya, ang mga virtual reality na laro sa internet ay dapat na patuloy na mabuo, dapat na itayo ang mga lungsod ng science fiction, at ang agnas ng mga banal na damit ay dapat ilagay sa schedule. Maging ang ating gulansyo ay dapat na makahanap ng paraan para gawin itong mas perpekto, hindi ko lang alam kung paano makamit ang mga kondisyon ng pagpapapangit. Malubha ang problemang ito. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay dapat na nasa lugar ang mga attribute point na ginugol namin kamakailan upang ipagpalit sa kanila. Dapat ay tiyak na punan muna natin ang mga ito para sa aking mga magulang, ngunit hindi ko alam kung sapat na ang mga attribute point na iyon. Umupo si Hong Dali sa lupa at sumandal sa dingding, nagkunwaring natutulog, ngunit hinailan niya pataas ang Big Prodigal System sa kanyang isipan. Di nagtagal, dumating ang malamig na mekanikal na boses ng system, ang host ay kasalukuyang maaaring mag-redeem ng mga attribute point, 167 puntos. Mangyaring ilaan ito sa host. Banal na tae. Napakarami, napakapagpas siya. Masayang ngumiti si Hong Dali nang makita niya ito, ang 2 aircraft carrier na iyon ay hindi binili ng walang kabuluhan. Palitan. Dapat ay redeem agad. Huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay sa ngayon, ang mga katangian ng iyong mga kamag-anak at kaibigan ang pinakamahalaga. Desididong sumagot si Hong Dali, exchange point para sa mga kamag-anak at kaibigan.
System, kasalukuyang nare-redeem na mga tao, Hong Wigyu, biological father ng host, kasalukuyang health index ay 76, energy index ay 69. Lan Roxy, host's biological mother, kasalukuyang health index ay 76, energy index 78. Tang Moxon, the host's fiancé, ay may kasalukuyang health index na 87 at siyam na charm index ng Liwansay. Supporter ng host at loyalty index na 100, ay may kasalukuyang health index na 82 at charisma index na 78. Ang kasalukuyang health index ay 75 at ang energy index ay 81. Hindi na kailangang mag-alinlangan. Direktang sinabi ni Hong Dali, palitan ang index ng kalusugan ng Hong Wigyu at Lan Roxy, at taasan ang mga ito sa 100. Mom and Dad, hehe, hindi pwede. Walang kwenta hilingin sa inyong dalawa na saktan kami. Dapat ibigay ang kalusugan direkta sa buong puntos. Host, pakihintay, ang boses ng system, nagpapalitan. Pagkaraan ng ilang sandali, umabot sa 100 puntos ang health index ng Hong Wigyu at Lan Roxy. Phew, hindi masama, hindi masama. Tiningnan ito ni Hong Dali na may ngiti sa kanyang mukha, na isang pakiramdam ng tagumpay. Nasa mabuting kalusugan sina nanay at tatay at makakapagpahinga ng maluwag sa hinaharap, hehe. Pareho silang orihinal na may health index na 76, na nangangahulugan na sila ay 24 na puntos ang layo mula sa pag-abot sa buong punto. Ang bawat punto ng mga puntos ng katangian ng pamilya at mga kaibigan ay nangangailangan ng 3 ordinaryong puntos upang i-redeem, kaya ngayon ay mayroon ng 23 attribute point ang Hong Dali. Sa pagkakataong ito, hindi nag-atubili si Hong Dali. Matapos tingnan sina Tang Moxon, Li Nianwei at Lin Chuyin, tiyak na idinagdag niya ito kay Lin Chuyin. Ngayon ang health index ng 5 kamag-anak at kaibigan ay naging Hong Wigyu 100, Lan Roxy 100, Tang Moxon 87, Li Nianwei 82, at Lin Chuyin 82. Si Hong Dali ay nasiyahan sa resulta. Sa kalusugan, lahat ay posible. Bilang kamag-anak at kaibigan mo, paanong katawa-tawa kung madalas kang magkasakit? Pintuang daan ng langit. Ha! Biglang hinawakan ni Hong Wigyu ang kanyang dibdib ng kakaiba at iniunat ang kanyang mga braso at binti. Naramdaman na lang niya na parang gumaan ang buong katawan niya. Kakaiba, kakaibang sabi ni Hong Wigyu, bakit parang comfortable ako sa lahat? Dahil na naman ba sa lakas ko? Sa pag-iisip nito, desididong tumawag si Hong Wigyu sa isang personal na pangkat ng hula at humingi ng pagsusuri sa buong katawan. Makalipas ang kalahating oras, nagulat si Hong Wigyu sa resulta ng eksaminasyon. Nagulat ang dumadating na manggagamot at nagsabi, Mr. Hong, ang iyong kasalukuyang katawan ay lubos na malusog. Ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ay perpekto, at walang potensyal na sakit ang natagpuan. Diyos, ito ay isang himala lamang. Natigilan ang mga mata ni Hong Wigyu, at naghintay siya. Pagkaalis ng medical team, umupo si Hong Wigyu sa sofa at natigilan sandali. Bigla siyang humagalpak ng tawa, hahaha, si Dali. Siguradong ang bastos ni Dali ang may gawa nito. Hay nako, nanganak talaga ako ng magandang baby. Ang anak ko, bagamat medyo talunan siya, matatalo siya, mahusay siyang natalo. Pagkatapos sabihin ito, ibinuka ni Hong Wigyu ang kanyang mga labi at sinabing, kung may magagawa pa ako para kay Roxy. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, biglang tumunog ang telepono, at iyon ang boses ni Lan Roxy, Wigyu. May nangyari. May malaking nangyari. Ano ang malaking bagay? Nakikinig sa boses ni Lan Roxy, hindi ito mukhang masamang bagay. Tinanong ni Hong Wigyu, ano ang lahat ng kaguluhan? Nawala na ang problema sa tiyan ko. Ang boses ni Lan Roxy ay puno ng pananabik. Sorpresa, mas maganda ang pakiramdam na hindi maipaliwanag. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Comfortable na lang ako sa buong katawan ko at hindi naman sumakit ang tiyan ko. Noong una, akala ko may mali, ngunit pagkatapos ay pumunta ako sa doktor para sa buong pagsusuri ng katawan. Ang lahat ng maliliit na problema ay nawala. Ngayon ay wala ng kakulangan sa ginhawa sa aking katawan. Kay Hong Wigyu. Nanlaki ang mga mata, ako rin. Ha! Talaga, nasa Heaven's Gate ka diba? Nandito na rin ako, hintayin mo ako, pupunta agad ako sa pwesto mo. Binaba niya ang telepono. Makalipas ang kalahating oras. Wigyu, ibig mong sabihin. Tumingin si Lan Roxy sa paligid at walang nakitang tao, at bamulong, ang lahat ng ito ay dahil sa batang ito na si Dali. Ang maliit nating talunan. Oo, nalaman ko na simula nang bumili siya ng tube rose, naging bumuti ang kalusugan ko simula noon. Hininaan ni Hong Wigyu ang kanyang boses, naaalala mo pa ba ang oras na nakita mo ang kanyang bagay at naging normal ito, at gumawa kami ng plano na hilingin sa kanya na maghanap ng mapapangasawa. Naaalala. Tandaan. Si Lan Roxy ay napakatalino. Nang marinig niya ang sinabi ni Hong Wigyu, agad niyang naunawaan, ibig mong sabihin, itong maliit na talunan sa ating pamilya ay pinagpala ng mga Diyos. Sa tingin ko ay tama. Sa tingin ko siya ay bumuti ang kanyang kalusugan dahil gumastos siya ng pera. Nakangiting sabi ni Hong Wigyu, kaya hindi ko siya pinigilan na gumastos ng pera para bumili ng isang bagay.
Kung nawalan siya ng pera, maaari siyang kumita, ngunit kung nawala sa kanya ang tao, tapos na ang lahat. Oo, medyo namumula ang mga mata ni Lan Roxy, ito nga lang ay nagmamalasakit pa rin sa atin itong munting alibughang anak. Alam niyang magandang isipin tayo, kaya hindi niya siya sinasakta ng walang kabuluhan, haha. I guess now. He's called a big loser. Humalaklak si Hong Wigyo, bumili lang ang bastard na ito ng 2 aircraft carrier bilang yate sa unang 2 araw. Marami kang bagay sa 2 araw na ito, hindi mo ba alam? Ha! Lan Roxy. Malaking bibig, si Dali, ang munting bastard na ito, ay nagsisimula ng bumili ng mga aircraft carrier ngayon. Maaaring hindi kabilang sa iisang pamilya ang buong pamilya, o kamukha niya ang kanyang ina kapag nagsilang siya ng isang anak na lalaki. Hindi man lang nagalit si Lan Roxy, tumawa lang siya, itong the prodigal son ay palaki ng palaki, pero gusto ko. Anyway, lahat ng magugulo niyang ginagawa ay medyo kumikita. Kung gusto niyang gastusin, hayaan siyang gumastos. Huwag natin siyang suportahan. Sa puntong ito, sinabi ni Lan Ro. Lumiwanag ang mga mata ni Shi, 2 aircraft carrier. Matapang talaga ang bastard na ito. Hindi ako maglalakas loob na gumastos ng ganyan. Pero magandang isipin ito. Bueno, kapag dumating na ang mga aircraft carrier, dadalhin ko ang mga kapatid kong iyon, pumunta at tingnan mo. Kung wala kang isang pamilya na may kabuuang mga asset na higit sa ilang daang milyon, kaya't hilingin sa kanila na huwag ibaba ang iyong mga karaniwang daang milyon, kaya't hilingin sa kanila na huwag ibaba ang iyong mga karaniwang daang milyon, huwag. Paft. Iniluwa ni Hong Wigyo ang kanyang tsaa. Umubo siya at ngumiti, as a mother, ikaw talaga, pero okay lang. Pagdating ng aircraft carrier, tingnan muna natin at pahalagahan. Kung may party tayo or something, magiging high-end at classy. Okay, tapos na. Talagang nasa mabuting kalagayan ngayon si Lan Roxy at nagpahayag ng malaking kasiyahan sa pagbili ni Hong Dali ng 2 aircraft carrier. Kapag dumating ang 2 aircraft carrier, ipapaalam ko sa aking mga kapatid na babae. Sa pamamagitan ng paraan, kung mayroong isang angkop na batang babae. Maaari mo bang itago ito para kay Dali? Bagamat umaasa rin si Hong Wigyo na magkaroon ng mga anak at apo, mabilis siyang huminto. Sa tingin ko ay maganda ang pakiramdam ni Muzin kay Dali ngayon, kaya huwag na nating dagdagan ang anumang hindi kinakailangang pagmamalabas. Hayaan ang lahat ng bagay sa kanyang kurso. Okay, sayang. Dinilaan ni Lan Roxy ang kanyang mga labi, gusto ko pa ring magkaroon ng apo ng mas maaga. Kabanata 453 dumating si Young Master Dali upang siyasatin ang gawain. Sa labas ng Tianjing Mountain, sa isang lihim na kuweba sa ilalim ng lupa. Matapos sagutin ng hepe ang telepono ay maganda pa rin ang kanyang kalooban. Mula sa pananaw ni Hong Dali, kasalukuyang walang pressure sa sumpa ni Lucifer. Bagamat may nangyaring hindi inaasahan, mukhang hindi na kasing hirap ng nakasanayan ngayon ang buhay ng batang ito kaya naman hindi na siya masyadong nag-aalala. Bastard, may gagawin ka pa ba ngayon? Kung wala kang gagawin, bumalik ka at magpahinga. Dadalhin kita sa New Lansiang School bukas ng umaga. Napakabilis pa rin ang kasalukuyang construction doon. Bibigyan kita ng Air Force Construction Team na dinala mo ako dito. Sa totoo lang, abala pa ang hepe. Bilang pinuno ng bureau, wala siyang gaanong oras para makipagtalo. Ang problema ay muntik nang magkaproblema si Hong Dali ngayon, kaya kailangan niyang suyuan. Okay. Walang pakialam si Hong Dali. Wala naman talaga siyang urgent na gagawin nitong mga nakaraang araw. Ang virtual reality na laro sa internet ay hindi isang bagay na ikinababahala niya. Ang lungsod ng science fiction ay isang pangmatagalang proyekto, at ang pagkabulok at pagpupulong ng mga mekanikal na banal na damit ay kailangang maghintay para sa paghahatid. Ipadala ito. Para naman sa perpektong gulansiyo. Kailangan pa nating maghintay. Sa pag-iisip tungkol dito, kailangan ko talagang makahanap ng isang bagay na masaya. Tapos balik muna tayo. Nakangiting sinabi ng hepe, iwanan muna ito dito. Hihilingin ko sa mga eksperto na siyasatin muna ang partikular na sitwasyon. Sasabihin ko sa iyo kung may nakita akong mga pinakabagong natuklasan. Kayamanan ng malaking panggalan na iyon, ngunit mas maingat ka sa mga hayop. Okay, hahayaan kitang magpasya kung ano ang gagawin. Siya nga pala, maaari ka nang magmaneho. Naaalala ko na tingnan mo ito ng napakagandang. Gulangksi. Oo naman. Nakangiting sabi ni Hong Dali. Nakangiti, hindi madaling buksan ito sa wakas. Nang gabing iyon, sa loob ng *** bureau. Nakaupo sa sofa ang hepe at ang misteryosong nasa katanghaliang gulang. Ang misteryosong lalaki ay dahan-daang nagtanong, kumusta ang mga pangyayari ngayon? May nakita ka bang mabuti sa ilalim ng kuweba? Nang marinig ng misteryosong binanggit ang bagay na ito, napabuntong hininga ang pinuno. Umiling siya at nakangiting sinabi, ang nangyari ngayon ay talagang lampas sa inaasahan ko. Noong una, akala ko si Dali, isang bastard, ay walang kinalaman sa kanya, ngunit halos matakot ako sa kamatayan. Isang aksidente. Gulat na sabi ng misteryosong lalaki. Anong nangyari? Sa madaling salita, nahulog talaga si Hong Dali dito. Ayon sa kakaunting bilang ni Lucifer, nahulog siya sa huli at nahulog sa kailaliman.
Pinunasan ng pinuno ang kanyang noo at sinabing, sa kabutihang palad, ang taong ito ay talagang maswerte, at hindi niya ginamo ang kanyang mamantika na balat. Hindi mababaw ang kuweba na iyon. Ang misteryosong lalaki ay halatang natakot, talagang nahulog siya, at walang nangyari sa kanya. Mali kaya ang conclusion na narating natin noon. Paglipat ng kalamidad. Umiling ang pinuno at nagsabi, ang konklusyong ito ay hindi dapat maging isang malaking problema sa ngayon, ngunit ang problema ay nasa kawalan ng katiyakan. Ang paglipat, o ang mahihinang sumpa ay maaaring ilipat, ngunit ang malalakas na sumpa ay maaaring hindi mailipat. Kung susuriin natin ang nangyari noong panahon pagkatapos lumitaw si Lucifer kamakailan, inilipat ni Hongdali ang halos lahat ng sumpa sa taong gusto niyang harapin. Sa taong dahado sa kanya. Ngunit ang nangyari ngayon ay higit sa kanilang inaasahan. Ito ay gumagawa sa kanila ng labis na nalulumbay. Mukhang kailangan mong mag-ingat sa hinaharap. Ang misteryosong lalaki ay medyo hindi sigurado kung ano ang gagawin sa hinaharap. Sa oras na ito, maingat na nagtanong ang hepe, nga pala, hindi ko alam kung paano ginagawa ang pagsasaliksik sa bagay na tinatawag nating laboratorio. Diyan sa laboratorio, wala akong masyadong pakialam. Ang bagay na ito ay base sa teknolohiya ng ating mundo. Hindi ganoon kadaling magsaliksik. Mapait na ngumiti ang misteryosong lalaki at sinabing, nako, hindi ko akalain na gugustuhin ko talagang gawin ang ganitong bagay. Napakasaya kong kumalat ang balita tungkol dito. Para sa kapakanan ng kaharian ng langit. Ang pinuno ay mukhang walang magawa, sino ang nagsabi sa amin na kumuha ng ganoong kayamanan? Ituring na lang natin ito bilang isang siyentipikong proyekto sa pananaliksik. Mas gugustuhin nating maniwala na ito ay umiiral. Ang bagay na ito ay sadyang. Gawin natin ang lahat upang hayaan ang kapalaran. Maaari lang ganito. Nga pala, sa ilalim ng kuweba ano ang nahanap mo? Nag-isip sandali ang misteryosong lalaki, pagkatapos ay nagtanong tungkol sa mas praktikal na mga bagay, nahulog si Hongdali. Sa kanyang index ng swerte, wala siyang mahanap, tama ba? Marami siyang nahanap, di ba? Nang banggitin ito ng pinuno, nadama niya na talagang mahiwaga ang mundong ito, maaaring hindi mo akalain na may isang piraso ng fossilized na kahoy sa ibaba, at ito ay isang piraso ng pinakamataas na kalidad na tree jade, at ito ay talagang malaki. Ito ay isang tapos na produkto lamang, kahit na ang proseso ng buli ay maaaring tanggalin. Hindi ba? Bilang isang misteryosong lalaki, ibinuka niya ang kanyang bibig sa pagkabigla, Shuhoyo. Pambihirang bagay iyon sa mundo. Ang lugar na malapit sa Ecuador ay nakakagawa lamang ng mga bagay na ito dahil sa mga espesyal na kondisyon ng klima. Paano nahanap ng batang ito na si Dali ito sa ilalim ng bundok Tianjin? Totoo, I find it incredible. The chief spread his hands and said, tignan mo ang range. It is estimated to be worth 20 billion, which is at least, after all, hindi pa nasesuri ang specific quality of those things, but I guess it should not be less than 20 billion. The quantity alone is worth this amount. Ang misteryosong lalaki. Ganap na natulala. Isang three-turned jade na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 20 bilyon, ang maliit na bastard na ito ay makakakuha ng isang gintong bundok mula dito sa isang pagkakataon. Pagkatapos ay halatang masaya siya nang maaga sinabi muli ng pinuno, mayroon ding panggalan na 6 o 7 metro ang haba. Isang panggalan na 6 o 7 metro ang haba. Napatulala rin ng misteryosong lalaki na laging kalmado, nakipag-away ba si Dali sa mga hayop? Paano ka makakahanap ng ganoong mahiwagang bagay? Nakakita ako ng isang higanteng pagong noon, at ngayon ay nakakita ako ng panggalan, na 6 o 7 metro pa rin ang haba. Oo, ang bagay na ito. Ang relasyon sa mga hayop ay hindi ganoon kaganda. Ang hepe ay tumawa, lagi kong iniisip kung makakahanap ba siya ng dragon sa dagat kung pupunta siya sa dagat sakay ng isang aircraft carrier. Sa tingin ko, ito ay napakaposible. Kung tutusin, palaging may mga tao sa malalim na dagat. Ito ay isang napakahirap na lugar upang galugarin. Kung talagang hihilahin natin ang isang dragon. Huminga ng malalim ang misteryosong lalaki, ito ay magiging napakasaya. Haha, kahit anong mangyari sa batang ito. Ang hepe ay nagpatuloy sa pag-uulat, nakatuklas din ako ng isang mahiwagang halaman. Hindi ko pa ito nakita noon. Pinangalanan ito ni Hongdali na Dali Bin. Walang tumatawag sa kanya na Pang. Sinabi niya na iyon na ang kanyang merienda mula ngayon. Dilan Dali, anong magandang pangalan? Ang misteryosong lalaki ay nagreklamo, mayroon ba siyang reaksyon pagkatapos kumain ito? Hindi pa, buhay pa siya. Ngumiti ang pinuno at sinabi, kumuha din ako ng 2, at iyon na. Sabi niya at naglabas ng 2 table task sa bulsa niya. Sila ang binigay ni Hongdali noon at patago niyang itinago ng hindi kinakain, ang sarap talaga. Oh, kumuha ng isa ang misteryosong lalaki at kinain ito. Masarap nga ang lasa, at agad siyang tumango, not bad. So be it. Kung nagustuhan niya, bigyan mo na lang siya nitong power beans bilang merienda. Bale konting pagkain lang. Paano naman ang iba? Mayroon ding napakalaking meteorite. Sa wakas ay sinabi ng pinuno, ang metal meteorite ay kasalukuyang mas malaki kaysa sa anumang meteorite sa mundo. Ang pinakamahalagang bagay ay, ang pinuno ay tumingin sa paligid.
Walang tao sa paligid, ngunit bamulong pa rin siya, ayon sa pinakahuling resulta ng pagsusuri doon, ang bagay na ito ay hindi ordinaryong bakal. Espesyal na meteorite. O metal ba ito? Sa pagkakataong ito ay talagang nagulat ang misteryosong lalaki galing sa universo. Sigurado ka bang ito ay talagang meteorite at hindi iba? Gumamit ako ng life detector para ma-detect ito. Isa talaga itong meteorite. Walang nakitang palatandaan ng buhay dito. Mabagal na sinabi ng pinuno, ngunit ang komposisyon ng metal na ito ay kasalukuyang hindi alam. Hindi pa rin malinaw. Sinusubukan na ngayon ng mga eksperto na hanapin. Paraan upang may hatid ito palabas. Ang mga partikular na sample ay nakolekta at pinag-aralan. Itong Hong Dali ay talagang, ang misteryosong lalaki sa wakas ay ngumiti. Anong kayamanan? Maagang umaga, naghanda si Hong Dali at ang iba pa sa Chenhui Building, isang napakagandang perfect grade na gulan, kasama ang isang perpektong balsayon at 4 na iba pang medyo mababa ang hybrid gulans. Pagdating ng pinuno, lumabas ang grupo at hindi nagtagal ay nakarating sa plaza sa harap ng gate ng lungsod ng New Lansiang Academy. Pagkababa niya sa kotse, naramdaman ni Hong Dali na may mali sa totoo lang, walang mali sa konstruksyon. Ang problema ay maaaring napakaraming tao dito ngayon. Ang paradahan sa harap ng gate ng paaralan ay sumasaklaw sa isang lugar na halos 20,000 metro kwadrado, ngunit ngayon ay may higit sa 100 bus na nakaparada na maaaring magsakay ng humigit kumulang 60 katao. Nakaparada pa ito. Mayroong mahigit 20 bus na papunta sa parking lot sa ilalim ng utos ng nakababatang kapatid ni Ling Xiaoyi, si Ling Mufeng. Sa likod nila ay mga sasakyang panayam mula sa mga pangunahing istasyon ng TV, at sa likod nila ay walang katapusang mga sasakyang nauugnay. Kabilang dito ang mga reception staff na inayos ng gobyerno. Pagdating ni Hong Dali at ng kanyang party, mas naging masikip ang parking lot. Ito ang unang pagkakataon na opisyal na nagpakita ang perfect grade na si Gulan Shu sa harap ng mundo. Sa sandaling lumitaw siya, nakuha niya ang atensyon ng isang malaking grupo ng mga tao sa paligid niya. Hindi mabilang na tao ang sumugod kay Hong. Nandito ang plaka ni Dali, at maraming komento. Tingnan mo, ang kotse na iyon ay napakakol. Oo, ang hugis, ang maliwanag na liwanag, ang malalim na asol, napakakol. Kilala ko ang kotse na iyon. Nakita ko ang kotseng ito online, ang pamagat ay parang, "You can get girls without saying a word," napakaganda nito. Hindi ko alam kung magkano, anong brand, mabibili ko na. Mahirap yata tingnan mo, may bumababa, hindi ba Master Hong Dali? Talaga, wow, si Master Dali talaga. Ang lahat ay nakaturo sa paligid ng Hong Dali, at maraming tao ang naglabas ng kanilang mga mobile phone para kumuha ng litrato. Buti na lang at mukhang hindi dumating ang mga reporter na iyon, kung hindi ay sobrang saya ngayon. Ang hepe ay commandant sa mga tao mula sa National Security Bureau na sumusunod sa kanya, at nagkunwaring may mga taong lumapit upang ilikas ang mga tao. Huwag kayong matuwa, lahat. Nandito si Young Master Dali upang siyasatin ang trabaho. Mangyaring huwag makaapekto sa normal na trabaho. Salamat sa inyong pakikipagtulungan. Excited ang lahat. Pagkasabi nito, napaatras agad ang mga nanunood sa tawanan. Syempre, kailangan pa rin ang pagkuha ng litrato. Anong nangyayari? Natigilan si Hong Dali na kalalabas lang ng sasakyan. Habang iniisip niya iyon, isang pamilyar na boses ang biglang tumunog, "Young Master Dali." Inikot ni Hong Dali ang kanyang ulo at tumingin sa ibabaw, at siya ay masaya sa unang sulyap. Ang gwapong lalaki ay nabasag ang langit, nakagugulat sa dagat, at ang bato ay bulok. Ikaw si Fenger, ako si Liu Mengzin, na buhangin, kasunod si Yaya Xiaoming at ang dalawa. Nakatayo sa harapan ko, nag-e-enjoy. Kabanata 454, bakit walang naniniwala sa katotohanan? Haha, Lao Liu, bakit ka nandito? Hindi madaling makilala ang isang kakilala dito, kaya sumugod si Hong Dali para mamigay ng power beans. Halika, ibahagi sa lahat ang ilan sa mga bagong natuklasan kong goodies. Habang sinasabi niya ito, kumuha silang dalawa ng tigisang dakot. Opisyal na kaming nag-e-enroll ng mga mag-aaral dito ngayon. Nagre-recruit kami ng ilang mababang antas ng mga mag-aaral upang makakuha ng katanyagan. Ngumiti si Liu Mengzin at sinabing, naparito kami ni Xiaoming para ipadala ang mga batang iyon. Nang mabalitaan namin na kaibigan mo sila, Master Dali, kinuha agad ng paaralan. Pagkasabi nito, tinamaan ni Liu Mengzin ang kanyang mga labi at sinabing, Master Dali, may mukha ka pa. Masarap banggitin ang iyong pangalan. Tinakpan ni Xiaoming ang kanyang bibig at ngumiti, kung hindi kita babanggitin, hindi si Mei Qin at ang iba pa. Hindi pa rin ako makakapasok. Ang paaralan ay nagsimulang mag-enroll ng mga mag-aaral ngayon. Hindi ko alam kung paano. Tumingin si Hong Dali sa hepe, Tito Chief, dinala mo ako dito ngayon dahil ang paaralan ay nagsisimulang mag-enroll ng mga estudyante ngayon. Kung hindi, iniisip mo. Napangiti ang hepe at sinabing, hindi mo alam, di ba? Medyo maganda ang kasikatan dito ngayon, officially it's such a big day for recruiting students, so you, the honorary director. Hindi mo ba ako kailangan magsalita? Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali. Hindi, ito ay isang inspection lamang, sabi ng hepe. Tumingin siya kay Liu Mengzin at sinabi, ikaw ay dapat na Liu Mengzin mula sa pamilyang Liu.
Haha, nabalitaan na kita. Ikaw ay isang batang talento. Medyo magaling ka. Nasa likod ka pa rin ni Dali, mahinhin na sabi ni Liu Mengzin, nakilala na ni Liu Mengzin ang kanyang mga nakatatanda. Ang lalaking ito ay palaging napaka-elegante at hindi nagmamadali. Lihim na tumango ang pinuno at nakangiting sinabi, well, not bad, may future siya. Sino ang pinuno? Siya ang pinakamataas na pinuno ng *** Bureau. May future daw siya, tapos may future talaga. Pagkatapos mag-hello, nanguna ang pinuno at pumasok sa loob, habang naglalakad, pumasok muna tayo at tingnan natin. Pero bakit ang daming tao ngayon? Pagpasok pa lang nila sa gate ng school ay natigilan ang lahat. Ang balangkas ng lugar na ito ay itinayo pa lamang, at ang mga panloob na pasilidad at mga katulad nito ay hindi pa inilarawan. Gayunpaman, sa oras na ito, ang lugar ay napuno na ng mga blonde na dayuhan at mga reporter mula sa iba't ibang bansa na may dalang mga kamera. Talagang kakaunti ang mga tour guide at translator. Natigilan si Hong Dali, at natigilan din ang hepe, ano ang nangyayari ngayon? Bakit napakaraming reporter? Ang paaralan ay nagsimula ngayon, at ang mga magulang na gustong magpadala ng kanilang mga anak upang mag-aral dito ay dapat na mas bigyang pansin. Naiintindihan naman, pero ano ang gagawin ng napakaraming reporter? Sa oras na ito, nakita ng ilang tour guide si Hong Dali at ang kanyang grupo at binigyan sila ng mga pointer. Pagkatapos ay isang malaking grupo ng mga domestic at foreign reporter ang sumugod at nagtipon-tipon upang kumuha ng litrato ng walang takot sa kamatayan. Isang malaking dayuhan na may gold brick na buhok ang sumugod, ang mikropono sa kanyang kamay ay halos tumama sa mukha ni Hong Dali, ito ba si Mr. Dali Hong Young Master? Hello, I am your crazy fan, my name is John, and I am a reporter from the American Vogue magazine. It is. Galing talaga. Para makilala ka ngayon. Maaari mo bang tanggapin ang aking panayam? Cool na kilos, itanong kung ano ang gusto mong itanong. Ang mga reporter sa paligid niya ay nagmamadaling isinulat sa kanilang mga notebook, si Mr. Dali Hong ay napakadaling kausap at napakabait. Medyo nahiya si John na napakadaling pakitunguhan ni Hong Dali. At sinabing, bukod sa pagiging reporter, isa rin akong masugid na mahilig sa martial arts. Sinubukan ko ang lahat ng aking makakaya para makuha ang misyon na ito. Masyado akong curious. Nabalitaan ko na kinuha talaga ni Mr. Young Master si Mr. Wang Daoming, isang super martial arts master. Mga guro sa inyong paaralan, anong presyo ang ibinigay ninyo sa kanya para pumayag? Anong presyo? Nagtataka na tanong ni Hong Dali, hindi ako humingi ng anumang presyo. Kulang na lang ang mga guro dito, kaya pinapante ko siya. Nagdadala siya ng mga estudyante. Walang presyo. Sa oras na ito, ang isang dayuhang katabi ni John ay nagsabi ng masama, Mr. Master, sa tingin ko ay dapat mong sabihin sa amin ang totoo. Paanong si Mr. Wang Daoming ay walang halaga para sa kanyang napakahusay na kasanayan sa martial arts? Ito ba ay 1 milyon bawat taon? O 2 milyon? Sinabi ni Hong Dali na labis siyang nanlumo bakit walang naniniwala sa kanya kapag nagsasabi siya ng totoo. Mabilis na ipinakilala ni John, ito si Dolly mula sa New York Times. Magkaibigan kami. Bam-ulong ang pinuno sa gilid, pareho silang mga reporter mula sa mainstream media sa mundo, iba pang sikat na magasin at pahayagan, pati na rin ang mga istasyon ng radyo at telebisyon. Maraming tao ang pumupunta rito, kaya mag-ingat na huwag mapahiya ang ating kaharian. Oh! Sumang-ayon si Hong Dali at direktang itinuro si Ling Xiaoyi, sabihin mo sa kanila. Talagang hindi nagbigay ng presyo ang Young Master. Si Ling Xiaoyi sa gilid ay tumanggap ng utos at agad na sumagot ng nakangiti. Sa katunayan, si Master Wang mismo ang nagkusa na mag-apply na pumunta rito upang magturo at turuan ang mga tao, dahil pakiramdam ni Master Wang na ang ating makalangit na sining ng militar ay dapat na isulong. Ling Xiaoyi. Ayon sa matunag na mga salitang ito, lahat ng reporter sa paligid ay kumuha ng litrato gamit ang kanilang mga kamera, at pagkatapos ay isinulat sa kanilang mga notebook, Young Master, gusto kong isulong ang martial arts ng kaharian ng langit. Ang mga dayuhang reporter ay sumulat, dapat nating iwasan ang pisikal na mga salungatan sa mga tao ng kaharian ng langit sa hinaharap. Palihim na tumango ang pinuno. Siya nga ang numero 1 talunan sa paligid ng Hong Dali. Napaka-capable niya talaga. Karamihan sa mga tao ay talagang hindi mahusay na umangkop sa mga pangyayari. Sa oras na ito, sinabi ng isa pang reporter, Mr. Young Master, nabalitaan ko na bumili ka ng 2 empty shell aircraft carrier mula sa ating bansa. Ito ba ang karaniwan mong alibughang estilo? Mukhang walang ibang gamit ang 2 aircraft carrier maliban sa mga barko. May katuturan ba ito? Matigas na tanong ng reporter. Nangangahulugan ito na gumastos ka ng napakalaking halaga para makabili ng 2 piraso ng basura at pagkatapos ay ibinalik ang mga ito bilang kayamanan. Ang mga tao ay hindi optimistiko tungkol sa lakas ng militar ng kaharian ng langit. Tamang-tama, sa sandaling sinabi niya ang mga salitang ito, ang mga ekspresyon ng pinuno at iba pa ay biglang nagbago. Okay lang sabihin na bumili ang mga Amerikano ng aircraft carrier, pero noong binili sila ng Kingdom of Heaven, bumili din sila ng 2 walang kwentang empty shell. Ang bagay na ito ay talagang hindi maganda ang tunog. Oh, walang sinabi si Hong Dali.
Actually, iniisip ko lang na medyo masaya ang bagay na iyon. Maganda ito bilang isang laruan, at hindi masama bilang isang yate kapag lumalabas sa dagat. Sa lalong madaling panahon. Natapos magsalita si Hong Dali, mga tao sa paligid niya ang lahat ng tao sa langit ay agad na sumigaw ng malakas, "Hello!" Marahas na tinanong ng reporter ang tanong, at matalinong tumugon si Hong Dali. Pinigilan niya ang tanong ng reporter nang hindi naiintindihan ang ekspresyon ang aircraft carrier ng iyong bansa ay laruan lang sa paningin ko, o yate. Ang reporter ay halatang sa matinding pagkamakabayan, tinitigan niya ng masama si Hong Dali, at pagkatapos ay isinulat sa papel, si Hong Dali ay mayabang, at hindi niya isinasaalang-alang ang aking dakilang lakas, at kagandahan. Makikita na ang grupo ng mga reporter ngayon ay halatang may masamang intensyon. Sa sandaling umatras ang sarkastikong reporter, isang malakas na lalaki ang biglang dumating mula sa likod ng koponan na parang ahas at sinabi sa prangka na Chinese, "Ikaw ba si Mr. Hong Dali? Nabalitaan ko na ikaw si Mr. Hong Dali. Napakahusay ng kung fu ni Wang Daoming. I wonder if I have the honor to compete with him. Tingnan natin kung mas maganda ang karate ng ating Japanese Empire, o mas maganda ang martial arts ng bansa mo." Sinulyapan siya ni Hong Dali at nagtanong, "Pumunta ka dito para lang bugbugin?" Hindi pa rin alam ng taong ito na si Taro Gomoto ng Futasai Botso ay laging gustong pumatay sa kanya. Tumaas ang ulo ng lalaki at sinabing, "Ang pangalan ko ay Adachi Yuya, ay ang 3 antas na profesional na karate champion ng aking imperyo. Sa palagay ko ang aking mga kasanayan ay hindi mas masama kaysa kay Mr. Wang Daoming, o mas mahusay pa." Bastos talaga ang sinabi niya. Karaniwan, kung may hawak kang sign na, Seikman of East Asia, maaari mong laruin ang Fist of Fury. Ngunit sinabi mo na para sa isang bagay, dapat bang bugbugin siya, bugbugin ni Hong Dali? Ang mga nanunood ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa galit. Ang taong ito ay talagang naglakas loob na sabihin na ang kanyang kung fu ay mas mahusay kaysa kay Wang Daoming. Hindi mo ito maaaring hayaang hindi napapansin. Saktan mo siya. Dapat bugbugin yan, at bugbugin ng malakas. Ang problema ay si Hong Dali ay isang pacifist lover, at hindi siya kailanman kikilos kaya hiniling niya sa natalo na kumilos, at siya ay babae pa rin. Casual na itinuro ni Hong Dali ang isang babaeng talunan sa tabi niya, "Pwede mo siyang paglaruan. Huwag mo lang siyang papatayin. Dahil may halo ako, paano pa ako matatakot sa iyo? Okay." Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, ang babaeng dogleg ay agad na humakbang at tumango kay Yuya Anda, "Pakiusap. May magandang palabas." Nang makita ng lahat na talagang nagpadala si Hong Dali ng gayong dogleg na may maliliit na braso at binti na nakasuot ng magandang maid suit para hamunin, bigla silang natuwa. Mayroong isang bagay na kawili-wili. Isang batang babae ang nakikipagkumpetensya sa Japanese Imperial Professional Karate Champion sa 3 larangan. Ito lang ay sapat na para maging mga headline. Sa isang iglap lang, naalis na sa venue ang layo na halos 10 metro sa radius. Siyempre, marami pa rin ang may mabuting layunin na nagpaalala, "Young master, mag-ingat, ang taong ito ay talagang isang 3 beses na karate champion, nakita ko ito sa TV. Oo, talagang napakalakas niya, hindi. Mas mabuting hilingin kay Master Wang na kumilos. Kung ang batang babae ay nasugatan." Ang babaeng asong ito ay nakipag-away sa mga bodyguard ni Wu Bengguang noon. Wala man lang siyang naramdamang pressure. Tumango lang siya ulit, "Please. Adachi Yuya." Ngunit huminto siya, "Hong Dali, halatang minamaliit mo ang mga tao. Ako ang 3 profesional na karate champion sa buong mundo ng imperyo ng Hapon. Ano ang ibig mong sabihin sa pagpapadala ng gayong batang babae dito? Nang ahas ka bang maliitin ako, ang imperyong Hapones? Lalaban ka ba o hindi?" Malungkot na sinabi ni Hong Dali, "Kung ayaw mong lumaban, gumawa ka ng paraan. Kung lalaban ka, lumaban. Huwag mong sayangin ang oras natin, okay? Pagsisisihan mo." Umungol si Adachi Yuya at tumalon. "Umakyat ka na." Pagkatapos ay isang kakaibang eksena ang nangyari bago pa man inihanda ng mga reporter sa paligid niya ang kanilang mga kamera, si Adachi Yuya ay lumipad palabas ng mas mabilis kaysa sa pagdating niya, at walang sinuman ang nakakita ng proseso ng malinaw. Sa oras na ang lahat ng mga reporter sa silid ay natauhan, si Adachi Yuya ay nakahiga na 5 o 6 na metro ang layo at umiiyak. Kalmadong tumango ang babaeng asong babae, konsesyon. Tapos kalmado ang mukha niya. Bumalik sa tabi ni Hong Dali. Kabanata 455 Ang kaharian ng langit ay masyadong mapanganib. 4,050 buwan ng tiket at mga update. Natigilan ang lahat nang makita ito. Ganito ba? Napakabilis. Anong nangyari ngayon lang? Niyakap siya ng hepe at ginisyon. Walang sinuman sa paligid ng taong ito ay simple. Nahulog siya sa hukay na mahigit 100 metro ang taas ng hindi man lang nagkakamot ng balat. Kung maglakas loob kang hamunin siya, sa tingin mo ba ay mahaba ang buhay mo? Pagkatapos nilang matauhan, isang grupo ng mga reporter ang mabilis na naglabas ng mga panulat at muling isinulat sa kanilang mga notebook, dapat ay walang pisikal na salungatan sa mga tao sa Heavenly Kingdom, kung hindi ang 3 beses na karate champion ng Japan ay magiging isang huwaran. Diyos, ang kanyang kalaban ay si Hong Dali lamang. Siya ay isang asong babae, at siya ay isang babae.
Sa oras na ito, medyo naiinip si Hong Dali kaya naglakad lang siya pasulong. Nang madaanan niya ang karate champion, 2 beses siyang tinapik ni Hong Dali sa balikat na may ekspresyon sa mukha. Napakabait, maligayang pagdating muli sa susunod. Marami sa mga nakapaligid na reporter ang hindi na nakapagpigil at humagalpak ng tawa. Nakakapatay talaga ng tao ang Hong Dali na ito kapag nagalit. Namumula ang mukha ng karate champion, nakayuko ang ulo at hindi na siya naglakas loob na magsalita. Pasado 9:00 na ng umaga, nang sumisikat na ang araw. Inilagay ni Hong Dali ang onang at tumingin sa araw, pagkatapos ay tumalikod at sinabi sa mga tao, medyo umiinit. Kunin natin ang payong. Nang marinig si Hong Dali na hahawak ng payong, isang reporter sa paligid ang tahimik na nagtanong, aalis si Master Dali. Meron bang pwedeng magdala ng payong? Sabi ng isa, paano ko malalaman? Si Master Dali ay sikat sa pagiging mapagbigay. Sa totoo lang, hindi mahalaga sa akin kung mayroon akong isang entourage na magdadala ng payong para sa kanya. Curious lang ako kung ano ang gawa ng payong na binanggit niya. Dahil sa kabutihang loob ni Master Dali, ang binalutan ng ginto ay ang pinakamurang mahal. Sa tansya ko, ang halaga ay hindi bababa sa 1,000 yuan. Isang payong na nagkakahalaga ng 1,000 yuan. Dati, excited na tanong ng reporter, anong klaseng eksena yan? Sa pangkalahatan, ang 50 dolyar na payong ay maganda, tama ba? Oh, paano ka naglakas loob na mamigay ng 50 dolyar na payong? Ang pinakahuli isang reporter ay pumulupot sa kanyang mga labi, sa tingin ko ang 1,000 yuan ay medyo maliit. Kalimutan mo na, maghintay na lang tayo, bulong ng unang reporter, ihanda mo ang iyong camera, iniisip ko ang pamagat. Okay, high-end na parasol, ang tulala ang may pananagutan sa pagharang sa araw para sa young master, napaka-perpekto. Tapos bigla siyang natigilan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang ilang natalo na may tig-isang remote control, na ikanalito ng 2 reporter. Tingnan mo, ano iyon? May nakaturo na sa langit ng matalim. Napatingin ang 2 reporter sa direksyon at nakita ang humigit kumulang 12 ng napakagandang lumilipad na hugis platito na remote-controlled na mga laruan na nakabitin sa itaas. Flying saucer toy ba ito? Kinuha ng 2 reporter ang camera at mabilis na kumuha ng litrato. Habang kinukunan nila ang larawan, bigla silang huminto muli maya-maya, nagsimulang mag-spray ang usok mula sa mga larwang lumilipad na platito sa kalangitan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa isang iglap, 12 malalaking ulap ng usok ang lumitaw sa kalangitan, na humaharang lamang sa sinag ng araw. Dahil sa tanawing ito, hindi makapagsalita ang lahat. Sa katunayan, walang nag-asam na ang maalamat na alibughang anak na gustong humawak ng payong ay mapupunta talaga sa ganoong eksena gamit ang larwang flying saucer para maglabas ng tuyong yelo para harangan ng araw. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga tao ay malayo sa antas ng sakit sa mga bola ni Hong Dali. Pinunasan ng reporter na si John ang malamig na pawis sa kanyang noo, itinuro ang madilim na ulap at tinanong si Hong Dali, Young Master Dali, maaari ko bang itanong kung ano ang mga iyon? Oh, iyan ang mga artificial na madilim na ulap na espesyal na ginagamit ko para tamasahin ang lamig. Napakainit talaga ngayon. Walang kamalayan si Hong Dali kung nararapat bang gawin ito. Habang naglalakad siya, sabi niya, actually, I plan to have some rain, pero sayang ang gulo. Medyo astig. Bagamat ang mga artificial na madilim na ulap ay tumaas sa kalangitan, hindi pa rin ito sapat na call. Ito ang tunay na alibughang anak. Ang mga reporter sa paligid niya ay bumulalas, oh Diyos ko, talagang gumamit siya ng artificial na madilim na ulap upang tamasahin ang lamig. Napakasamang maaksayang ideya, artificial na madilim na ulap. Ang artificial na madilim na ulap ay para lamang sa pag-enjoy sa malamig na hangin. Mahabang buntong hininga ang sabi ni John, puno ng kawalan at pag-aalinlangan ng puso. Bagamat ang mga mamamayang Amerikano ay ipinanganak na may pagmamalaki sa pagkamalikhain, nakaramdam pa rin siya ng malaking dagok nang harapin si Hong Dali. Ang malaking alibughang ito ay alibughang loob na may lahat ng uri ng kakaibang ideya na sunod-sunod na lumalabas. Kailangan kong tanggapin ang pagkatalo. Sa katunayan, madaling makaramdam ng kababaan kapag nananatili sa Hong Dali, dahil maraming tao ang personal na nagkumpirma nito, ngunit hindi pa rin inaasahan ni John na magkakaroon siya ng hindi mabata na inferiority complex. Umiling ang pinuno sa gilid, hindi susuko ang bastard na ito hanggat hindi niya tinatakot ang mga tao pero gusto ko, hehe. Kung pag-uusapan, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na ang isang alibughang matalo para maipagmalaki ang mga tao sa kanyang bansa. Di nagtagal ay nagpatuloy si Hong Dali sa pagsulong, na naiwan lamang ang mga nalulungkot na mga reporter sa pinangyarihan. Bilang resulta, nang maisip ng lahat na tapos na ang bagay na ito, isang malaking anino na halos 3 metro ang haba ay biglang tumalon mula sa likod ng isang pader sa gilid. Sunod-sunod na tumalon ang anino, at sa bawat pagtalon nito, mahigit 10 metro ang layo nito. Mabilis na nakarating sa harap ng lahat, at sa wakas ay huminto sa tabi ni Hong Dali, nakatitig kay Hong Dali. Bago pa makapag-react ang lahat, ang boses ng isa pang babae ay nagmula sa likuran, ikaw bastard, kung tumakas ka ulit, naniniwala ka ba na ilalagay kita sa apoy?
Pagkatapos ay isang figure ang tumakbo sa mas mabilis na bilis kung ang sprint speed ng World Sprint Champion ay 10, kung gayon ang bilis ng figure na iyon ay hindi bababa sa 30. Sa halos isang kisap mata ay nasa harapan na niya ang figure. Nang tumira ang lahat ng alikabok, sa wakas ay natuklasan ng lahat na ang napakalaking anino noon ay talagang isang napakalaking tipaklong. Diyos ko! Hindi mabilang na mga reporter ang napabuntong hininga, at ang mga kamera sa kanilang mga kamay ay halos bumagsak sa lupa. Ano ba ang nangyayari? Nasa mundo ba tayo ng fairy tale? Maraming mahiyaing reporter ang sumigaw ng malakas, sumigaw siya at sumigaw, masyadong mapanganib ang langit. Gusto ko nang umuwi. Si Sister Zhang Yi. Tiningnan ni Hong Dali ang malaking tipaklong na may gintong liwanag na kumikislap mula sa kanyang mga mata. Sa iyo ba itong malaking tipaklong? Ang taong maaaring magkaroon ng tulad ng halimaw na bilis ay natural na si Zhang Yi, isang tech nerd na nakikibahagi sa biological genetic research at isa sa mga miyembro ng Holy Grail. Oo, si Dali. Nang makita ni Zhang Yi si Hong Dali, agad siyang tumawa at sinabing, bakit ka nandito? Hindi alam ng halimaw na ito kung bakit siya baliw. Bigla siyang tumakbo ng ligaw dito. Hindi ka ba niya tinakot? Hindi. Nagtanong muli si Hong Dali, sa iyo ba itong malaking tipaklong? Nang makitang walang nangyari, nagsimulang magdala muli ang mga reporter, isang napakalaking tipaklong ang natagpuan sa kaharian ng langit, at kasabay nito. May isang batang babae na napakaganda at mukhang baliw. Pagkatapos isulat ito, tumingin ang mga reporter kay Zhang Yi at pagkatapos ay sa malaking tipaklong. Lahat sila ay natakot, iniisip kung ano ang gustong gawin ng babaeng ito na tila may pambihirang lakas. May gagawin. Ito ang aking bundok. Ngumiti si Zhang Yi at sinabing, kakatapos ko lang. Napakabuti at masunuri noong una, pero medyo nawalan ng kontrol sa di malamang dahilan. Ngayon parang masunuri na naman, kaya magbisi muna kayo. Oh, sasakay na ako. Sabi niya, tumalon sa likod ng malaking tipaklong at itinuro sa harap, tipaklong, tara na. Isang malakas na tunog ng hangin ang tumunog, at ang tipaklong ay nawala sa lahat sa isang iglap. Sa harap mo. Napatingin ang lahat at nakita ang isang maliit na berdeng tuldok na lumilipad ng palayo sa kalangitan na natatakpan ng madilim na ulap, ginawa ni Hong Dali. Ang mga mamamahayag ay desperadong sumulat, bagong lansiyang technical school, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Ordinary People, libo-libong huwag lumapit, kahit papaano kailangan mong pangunahan ng isang tao. Wow! Tumingin si Hong Dali sa direksyon kung saan nawawala si Zhang Yi, napakagandang tao. Kaiba sa excitement ni Hong Dali, pagkatapos ng maikling sorpresa, ang mga reporter ay nakakaramdam na ng sobrang pagkataranta. Mayroon bang nakakatakot na naghihintay sa kanila sa bagong lansiyang technical school? Uncle Chief, tanong ni Hong Dali sa hepe sa mahinang boses, nasa underground laboratory din ba si Zhang Yi? Maaaring pumunta ang babaeng ito kung saan man niya gusto, walang magawang sabi ng hepe, hindi ko siya makontrol, ngunit ang magandang balita ay wala pa akong masyadong ginagawang kalapastanganan, at least wala pa akong napatay. Siyempre, ang tinutukoy ko ay mga makalangit na tao. Okay, nakangiting sabi ni Hong Dali, kaya huwag mo na lang siyang pansinin sa ngayon. Kung may pagkakataon ako sa hinaharap, gusto ko ring sumakay sa tipaklong. Sa oras na ito, inabot ni Tang Moxen at palihim na hinayla si Hong Dali, namumula ang kanyang mukha, tulungan mo rin akong makakuha ng isa. Sinabi ni Lin Chuyin, well, siguro magandang ideya na lagyan ng armor ang balang iyon ng exoskeleton armor. Ang pinuno ay biglang nagkaroon ng larawan sa kanyang isipan ang isang malaking grupo ng mga sundalo na nakasuot ng mekanikal na banal na damit na nakasakay sa mga tipaklong na natatakpan ng exoskeleton armor. Kapag naisip niya ito ay lubos na kasiya siya. Pagkatapos ng isa pa. Ilang sandali ang kaguluhan, sa wakas ay tumahimik na rin. Pagbaba, pinunasan ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, tingnan muna natin ang paaralang ito. Talagang hindi ko ito masyadong napagmasdan. Maglibot muna tayo. Sa sandaling ito, ang hepe at si Hong Dali ang nanguna, at ang mga mamamahayag ay sumunod sa likuran. Sa ngayon, ang bagong lansiyang Technical College ay dumaan sa isang biglaang konstruksyon na katulad ng sa isang Air Force Base. Sa pangkalahatan, ito ay halos pareho. Ang mga panloob na pasilidad ay hindi pa nakakabit. Ayon sa ideya ni Hong Dali, naghahanda siyang palitan ng sound control system. Maganda pa rin ang kasalukuyang development progress niyan. Tulad ng para sa gusali, ang aktwal na lugar ay halos 4,000 hektarya, at ang sukat ay medyo malaki. Ang paaralan ay may 8 pangunahing lugar ng pagtuturo, katulad ng numerical control, chef, auto repair, excavator, beauty salon, electric welding, radyo at computer. Mayroon ding iba't ibang mga high-end na pasilidad sa bawat pangunahing lugar ng pagtuturo, tulad ng mga living area, gymnasium, science and technology museum, at iba pa. Ang gitnang lugar ay mayroon ding pinakamataas na DeLorean Technology Center sa mundo na malapit ng itayo. May 3 gate sa buong campus, Hilaga, Timog at Kanluran. Ang mga nakapalibot sa paaralan ay maihahambing sa mga pader ng lungsod, ang uri na kayang tumanggap ng 4 na sasakyan na magkatabi. Sa katunayan, ang mga ito ay wala.
Ang talagang makapangyarihan ay ang apat na bagay na parang kuta sa itaas ng tarangkahan ng pader ng lungsod. Isang mausisa na reporter ang nagtanong, "Young Master Dali, ano itong mga bagay na parang kuta?" Iyan ay isang railgun, na maaaring magamit upang mag-masturbate. Sabi ni Hong Dali. Kabanata 456, Obstruction Bangbang, 4,200 buwan ang tiket para magdagdag ng mga update. Kung sasabihin ng ibang tao ang salitang masturbation, siguradong malazwa at malazwa ang matatawag sa kanila. Pero nung sinabi ni Hong Dali, iba. Ang lahat ng naruroon ay may parehong ideya sa kanilang isipan. Sinabi ni Hong Dali na ito ay isang railgun, kung gayon ito ay dapat na isang railgun. Sabi niya pwede daw mag-masturbate, tapos dapat marunong talaga siyang mag-masturbate. Maraming mga reporter ang nagsimulang muling gumawa ng mga tala, bagong lansiyang technical school, mapanganib na lugar, walang paglipad. Pagpasok sa gate ng paaralan, dumami ang mga tao sa kumpol. Bumulong si Liu Mengzin sa gilid, ito lang ang lahat, nandito sila para paaralin ang kanilang mga anak, ngunit ang paaralan ay may malinaw na mga regulasyon. Maliban sa mga bata mula sa totoong mahihirap na bulubunduking lugar at mga bata na tinanguan ni Mr. Dali, ang iba ay kasalukuyang tumatanggap lamang ng maliit na halaga, kaya ang mga gumagalan na ito ay kabilang sa klase. Ang mga hindi pa nagpasya kung papasok sa paaralan o hindi. Oh, manood muna sila. Sa totoo lang, walang ideya si Hong Dali kung gaano kalaki ang kapangyarihang hawak niya sa kasalukuyan. Wala na siyang pakialam dito, pumayag na lang siya at naglakad papasok kasama ang malaking grupo ng mga tao. Nagsimulang tumingin ang lahat sa fountain pagkapasok nila sa main entrance. Sa malaking pool, masayang lumalangoy ang pagong. Nang makita nila si Hong Dali na papalapit, tuwang-tuwa silang tumili, at saka dahan-daang umakyat. Muli siyang sinampal ng mga reporter. Ito ang unang pagkakataon para sa maraming tao na makakita ng isang higanteng pagong, lalo na ang mga dayuhang reporter, na hindi maiwasang mamangha. Nang makita ng mga dayuhan na mukhang pala kaibigan ang malaking pagong, random silang kumuha ng litrato. Kung ang mga flashlight ay puro, malamang na sila ay magiging mga laser. Sa oras na ito, ang nakababatang kapatid ni Ling Xiaoyi na si Ling Mufeng ay sumugod din at naglakad sa harapan na may loudspeaker upang kumilos bilang tour guide para sa lahat. Siyempre, hindi niya ipapaliwanag sa kanila ng masyadong detalyado. Maraming bagay ang nabanggit sa isang stroke. Hindi nagtagal ay nakarating ang lahat sa isang malaking martial arts arena. Sa malayo, nakita nila ang isang malaking grupo ng mga bata na nakaupo sa lupa na nakikinig kay Wang Daoming, ang matandang amo, na nagbibigay ng mga lecture tungkol sa martial arts at gumagawa ng mga kilos paminsan-minsan. Ito ang tamang lugar. Sa wakas ay nakita na ng lahat ang pinangarap nilang eksena. Kinuha ng mga reporter ang kanilang mga kamera at nagsimulang kumuha ng mga larawan ng galit na galit. Curious na tanong ni John, ang itinuro ba ni Mr. Wang Daoming sa kanya ang tunay na kung fu? Nagtataka na tanong ni Hong Dali, kung gayon, ano sa palagay mo? Sinabi ni John, akala ko magkakaroon ng isang malaking eksena na may libu-libong tao, hey, pumila para makipaglaban. Halata na medyo hindi pa rin siya nasisiyahan sa maliit na eksenang ito. Ang kabuuan mayroong halos 300 tao lamang sa martial arts training ground. Ngumuso si Hong Dali, napanood mo na ang napakaraming patalastas sa TV. Sa oras na ito, nakita din ni Mr. Wang si Hong Dali at nakangiting naglakad, Dali, guro, bakit ka nandito? Hayaan mo akong tingnan, nakangiting sabi ni Hong Dali, kumusta ang pakiramdam mo sa mga araw na ito? Sa palagay mo, mamanahin ba ng sinuman sa mga batang ito ang iyong mga dating kasanayan? Sayang naman. Lahat ay maayos, sabi ni Ji Wang, na halatang labis na nasisiyahan sa mga batang ito. Lahat sila ay nagmula sa isang mahirap na pamilya, at handa silang magtiis ng kahirapan at mag-aral ng mabuti. Tiningnan sila ni Mr. Wang nang may paghamak. Tiningnan ito ng grupo ng mga tao sa paligid na gustong magpadala sa bata at umuungol na sinabi, hindi naman sila, na nagagalit pagkatapos ng kaunting pagsasanay. Akala nila inabuso ko ang bata, oo. Tila may matinding sama ng loob ang matanda sa mga taong iyon. Haha, tapos na kung hindi natin sila tatanggapin. Tumingin si Hong Dali sa paligid, may mga resulta ka na ba ngayon? Tingnan ko. Okay. Matapos marinig na gustong subukan ito ni Hong Dali, naging masigla kaagad si Mr. Wang. Sinabi niya, 2 guzi, 6 na wazi, lumabas ka, bugbugin mo ako sandali at ipakita kay Master Dali, hampasin ng gusto, huwag magpigil. Okay. Nakuha ko. Kaagad-agad na may dumating na 2 makulit na bata na maitim ang balat. Ang mga tao ay tumayo at nagsimulang kumuha ng litrato ang mga dayuhan. Sa pagkakataong ito natutunan nila ang aralin at inihanda ng maaga ang kanilang mga kamera upang maiwasang hindi na muling makakita ng malinaw. Sa kabutihang palad, ang 2 batang ito ay medyo normal. Nagkatinginan sila at saka mabilis na nag-away. Kaiba sa nakaraang labanan sa pagitan ng 3 beses na kampyon ng hapon at ng babaeng dogleg, ito ay isang tunay na pagsisikap. Ang 2 makulit na batang ito ay parehong mabangis at malupit, at ang kanilang mga kamao at sipa ay marahas. Pinutol ng mas matangkad na ergo uzi ang lalamunan ni Lewazi gamit ang kanyang palad, at yumuko ang pandak na si Lewazi.
Matapos ipasa ang kanyang palad, ang isang kamay ay nakatutok na parang kutsilyo at diretsyong itinusok sa dibdib ni Erguzi. Ang kabilang kamay ay may hawak na kuko ni Jackie Chan at hinawakan ng pandya ni Erguzi. Namutla ang mukha ng mga reporter nang makita nila ito. Natatakot na tanong ni John kay Hong Dali. Young Master Dali, nakikipaglaban ba sila hanggang sa kamatayan? Paano ko malalaman? Nagkibit balikat si Hong Dali, ako ay isang karaniwang tao sa lugar na ito. Kailangan mong tanungin si Mr. Wang tungkol dito, siya ay isang eksperto. Habang pinagmamasdan ni Wang Tu ang dalawang makulit na batang lalaki na dinudukot ang kanilang mga mata, lalamunan, at crutches, ipinaliwanag niya, ang tunay na martial arts sa ating kaharian ng langit ay para sa pagpatay ng mga kaaway sa labanan mula noong araw na sila ay lumitaw. Ang mga kompetisyon ay hindi nakakatuwang panoorin. Mismo na ako. Ang kaharian ng langit ay may 5,000 taon na sibilisasyon. Noong sinaunang panahon, alam nila kung paano nakipaglaban sa bawat isa, 10,000. Ipagtanggol nila ang kanilang mga sarili, mabilis silang mamatay kapag tinuruan ako ng aking amo, sinabi niya na ang mga mahusay na lumaban ay mga performer sa kalye, at iyon ay totoo kung fu nangangahulugan ito ng pag-recruit ng mga tao hanggang mamatay, at ang pinakamababang kinakailangan ay ang mawala ng kakayahang lumaban. Pagkatapos niyang sabihin ito, ang lahat ng mukha ng mga reporter ay naging berde, at desperadong isinulat nila sa kanilang mga kwaderno, hindi ka dapat lumaban sa mga tao ng langit maliban kung ang kabilang partido ay hindi nasisiyahan. 7 taong gulang. Kung hindi, ito ay lubhang mapanganib ang isang aksyon ay papatay ng isang tao. Nagtanong muli si John, kung gayon ang mga laro na karaniwan naming pinapanood. Ang mga larong iyon ay ganap na walang silbi, mahinang ngumuso si Mr. Wang, walang laban kahit saan, nagbibilang lang ng mga puntos. Ano ang silbi ng ganoong klase ng kompetisyon? Itong dalawa lang sa larong ito, nakita mo na, tama. Anong klaseng Sunday champion at karate champion ang matatalo lang kapag nakasalubong nila sila? Totoo naman talaga ang sinabi niya. Seryoso ito, naalala ng mga reporter, ngunit ang 3 beses na karate champion na si Adachi Yuya na sumusunod sa kanya ay umalis hindi ko matalo ang mga thug sa paligid ng Hong Dali, at hindi ko kayang alagaan ang dalawang bata. Kaya't ang taong ito ay tumindig ng walang pakundangan, ako si Adachi Yuya, ang 3 beses na karate champion ng Japanese Empire, at gusto kong hamunin sila. Okay. Ang taong ito sa wakas ay may kaunting kamalayan sa sarili at hindi nang ahas na hamunin sila Wang Tu ng direkta. Anak, may malaking drama pa. Hinahamon ng 3 beses na karate champion na si Adachi Yuya ng Japanese Empire ang 2 estudyante mula sa New Lansiang Technical School. Ang mga mata ng mga reporter ay nagniningning sa ginto, at ang kanilang mga kamera ay kumukuha ng litrato. Ikaw ba ay isang 3 beses na karate champion? Tiningnan ni Boss Wang si Adachi Yuya pataas pababa, huwag mo akong lokohin, baka mamatay ka ng malungkot. Talagang mananalo ako. Si Adachi Yuya ay may malaking pambansang pagmamalaki, ang karate ng ating imperyo ng Hapon ay sikat sa buong mundo. Hindi ako naniniwalang labis ang iyong sinabi. 2 aso, 6 na baby, huwag na kayong mag-away, may gustong hamanin kayong dalawa. Kinindata ni Boss Wang ang 2 makulat na bata at sinabing, maging banayad, huwag papatayin ang sinuman. Tingnan mo, may ganoong aral. Nang mag-aaral, ang mas matangkad na si Ergo Uzi ay lumapit kay Lao Wang Tu at nagtanong, Guro, sino ito? Iyan ang Ginoo, itinuro ni Lao Wang Tu si Adachi Yuya, ang 3 beses na karate champion ng Omoto Japan na si Adachi. Mr. Yuya. Oh, itinapon ni Ergo Uzi ang mga damit, bilasan mo, naghihintay pa rin akong marinig ang lecture ng master. Sa pagkakataong ito ay hindi nang ahas si Adachi Yuya na maliitin ang kaaway, at sinuntok siya ng hindi kumusta. Lumingon ang mukha ni Ergo Uzi, at pagkatapos ay pinagsisihan niya ito. Sa katunayan, talagang seryoso siya sa pakikipagkumpetensya kay Ergo Uzi sa pagkakataong ito. Ibang-iba ito sa panahong kasama ang babaeng bastardo, dahil pagkatapos matalo sa babaeng bastardo, hindi na rin niya ito kayang hamanin, at pabaya siya, kaya talagang wala siyang kahihiyang banggitin muli. Pero sa pagkakataong ito, maingat na talaga siya, dahil kapag natalo pa siya, mahihiya siyang manatili. Ngunit ang problema ay sa pagkakataong ito, bagamat puno na ang paghahanda bago ang laban at kapanapanabik ang proseso, napakabilis ng resulta na talo siya sa sandaling pumihit siya. Speaking of which, hindi naman unfair ang pagkatalo niya, at sobrang rough din asterisk ang nuisance stick sa ilalim ng crotch ay talagang naging nuisance stick sa pagkakataong ito. Sa sandaling nasuntok ni Adachi Yuya, ang nuisance stick ay nasalo ni Ergo Uzi. Sa oras na ito, ang buong eksena ay napuno ng tahimik na paghinga. Halos maririnig mo ang pamumula at puti ng mukha ni Adachi Yuya, ngunit ang problema ay nasa kontrol ng iba si Bangbang. Siya ay gumagalaw o hindi, at sa huli ay maaari lamang niyang panatilihin ang poster na iyon at tumayo doon ng mahabang panahon. Mahigit 1 minuto. Sa oras na ito, tinanong siya ni Ergo Uzi, natalo ka ba? Oo, puno ng pawis ang mukha ni Adachi Yuya. Wala talaga siyang lakas ng loob na gumalaw. Ang mga makulat na batang ito ay nagpractice gaya ng inaasahan, lahat sila ay tunay na kasanayan sa pagpatay ng mga tao.
Gaya ng inaasahan, isang galaw man lang ay mawalan ka ng kakayahan. Pagkatapos ay ginalaw ni Ergo Uzi ang kanyang mga kamay, at sinabi ang isang bagay na nagpahiya at ikinagalit niya, medyo maliit ito, at hindi maganda sa pakiramdam sa kamay. Sa pagtatapos, sinabi ni Adachi Yuya sa pagkabigo, natalo ako ngunit ang aking ito ay talagang hindi maliit doon. Magaling ka, nakangiting sabi ni Leowazi, sinabi ni Ergo Uzi na puputulan niya ang mga problema ng sinuman kung mangangahas silang maging mas malaki kaysa sa kanya. Sa totoo lang, maswerte ka. Oo, at least nailigtas ko ito. Isang grupo ng mga reporter ang bumulalas, Diyos ko, napakabilis ba nito? Isang galaw lang. Oo, ito ay hindi ka panipaniwala. Matalo sa dalawang laro. Ito ba ay isang paaralan na dalubhasa sa paglinang ng mga world-class na mamamatay? Ngayon ang mga reporter na ito ay talagang binibigyang pansin at nag-iingat, kahit na sa hitsura nito. Naunawaan nila ng malalim ang matandang kasabihang, nakatagong dragon at crouching tiger, dahil nakita nila sa kanilang mga mata na ang karate champion ay binugbog ng isang bata sa paaralang ito, at ang mga alamat tungkol sa misteryosong silangan ay biglang pumasok sa isip. Kailangan mong bigyan ng higit na pansin kapag nakita mo ang mga bata mula sa kaharian ng langit sa hinaharap, at lalo na protektahan ang iyong mga anak. Isinulat ng isang reporter. Kabanata 457, ang alibughang anak ay nagsasalita tungkol sa edukasyon. Sumunod, nanguna si Hong Dali at nagsimulang maglakad patungo sa gusali ng pagtuturo ng 8 majors, na sinundan ng isang malaking grupo ng mga reporter. Dahil sa kanilang impresyon, lahat ng ginagawa ni Hong Dali ay punong-puno ng misteryo. Halimbawa, sinong mag-aakala na ang isang 3 beses na karate champion ay hindi maitataas ang kanyang ulo matapos mabugbog ng isang random na bata? Okay, baka ito ay isang kurot. Ngunit pareho ang resulta. Anyway, ang mga tao talaga ay naniniwala dito. Dapat maging kawili-wili ang anumang ginagawa ni Hong Dali, isang alibughang anak. Kaya ngayon kung saan man pumunta si Hong Dali, sinusundan nila siya. Ngunit ang problema ay nakalimutan nila na ito ay talagang isang bagong itinayong paaralan na ngayon lamang nagpasok ng mga estudyante. Kaya hindi nagtagal, noong una silang dumating sa gusali ng CNC, nagulat ang lahat. Ang teknolohiyang CNC, maikli para sa digital na control, ay isang paraan na gumagamit ng digital na impormasyon upang kontrolin ang mekanikal na paggalaw at mga proseso ng pagproseso. Ang mga pangunahing lugar ng aplikasyon ay automated production, CNC machine tools, at robotic arm. Ang tunay na CNC ng Zinlanxiang ay humanoid mechanical control, at iyon ang tunay na nilalaman ng major na ito sa paaralang ito. Ngunit malinaw naman, ang mga mamamahayag na ito ay hindi nakakakita ng mga ganoong high-end na sekreto, at kahit na ang paaralan ay naitayo sa maikling panahon kaya't hindi nila maasahan ang maraming mga mag-aaral na magtrabaho sa isang pare-parehong paraan. Wala man lang akong nakitang CNC equipment. Sa oras na ito, ang gusali ng CNC ay maraming mekanisadong kagamitan na random na inilagay sa bulwagan. Gayunpaman, hindi tulad ng ibang mga teknikal na paaralan, halos lahat ng mekanikal na kagamitan dito ay mga robotic arm. Ngunit mayroon lamang 2 o 3 mag-aaral, at hindi sila nag-aaral ng anumang pagsasanay, ngunit nagsasaya lamang. Isang malaking grupo ng mga reporter ang tumingin sa poster na ito at nagpahayag ng kanilang pagkalito. Bamulong silang lahat, parang ordinaryo lang dito. Medyo iba sa mga nag-aral ng martial arts dati. Dati. Parang walang kakaiba dito. Oo, mukhang ordinaryo pa rin ito. Sa tingin mo ba dapat nating kunan ng litrato ang lugar na ito at i-publish ito? Hindi ba't iyon ay isang libreng promosyon para sa Hong Dali? Wala siyang opinyon sa sitwasyon, masyado lang siyang curious sa mga mechanical arm na iyon. Kinaweya ng isang random na estudyante, nakangiting nagtanong si Hong Dali, wala kayong klase ngayon. Bakit iilan lang kayo? Ikaw ba ang young master? Lumapit ang estudyante at tumingin kay Hong Dali, at saka nagmamadaling naglabas ng originally, "You are my idol. Sign your autograph for me first." Sabi ng mga kaklase namin, maganda daw ang pelikulang Unexpectedly, na ginawa mo. Kailan ipapalabas ang second season? Nang sabihin ito ng estudyante, mas natuwa ang mga reporter, mukhang karaniwan lang ang paaralang ito, walang espesyal. Akala ko napakasama ni Hong Dali. Tama. Nagtuturo si Master Wang ng martial arts, at maganda ang resulta. Dapat maganda. Sa tingin ko ang CNC na ito ay katamtaman lamang, tulad ng isang ordinaryong teknikal na paaralan. Sa oras na ito, pinirmahan ni Hong Dali ang pangalan ng estudyante ng baluktot, at ang estudyante ay masayang tumakbo palayo. Tila napaka-introvert ng estudyante. Dahil dito, labis na ikinadismaya ng mga reporter na ito. Ito ay isang bihirang pagkakataon na pumunta dito. Talagang hindi cost-effective ang pagtingin lang sa kagamitan. Kahit na ano, kailangan mong makita ito para sa pagpapakita, tama.
Bumulong si John sa gilid, Young Master Dali, paano natin makikita ang mga estudyanteng iyon na nagpapakita kung paano gawin ang mga kagamitang ito? Sayang naman kung hindi natin ito makikita. Kita mo, hindi madali para sa atin na gawin ito minsan. Actually, hindi ko rin nakita. Walang magawang ibinuka ni Hong Dali ang kanyang mga kamay, ang problema ay kakaunti lang ang tao dito. Tiyak na nag-enroll lang sila ng mga estudyante. Wala akong magagawa. Sa palagay ko ay hindi pa sila nagsisimulang mag-aral. Kung walang guro, hindi ko alam ang tungkol dito. Bueno, tila siya, ang honorary director, ay maaaring walang higit na alam kaysa sa mga reporter na ito. Sa oras na ito, nang marinig niyang darating si Hong Dali, tinulungan ni Ling Mufeng si Principal Wang at sumugod. Principal Wang nang makita niya ang napakaraming tao, lihim niyang hinayla ang damit ni Hong Dali at nagtanong sa mahinang boses, bakit ang daming reporter ngayon? Kakasimula pa lang namin mag-recruit ng mga estudyante, at wala pa kaming naiisip na kagamitan o anuman. Paano kami magdadala ng napakaraming reporter dito? Kung bubuksan mo ang iyong bibig at iulat sa amin na ito ay isang walang laman na paaralan na nanlalako ng pera, ito ay magiging mahirap. Kumusta, Principal Wang, hindi ito pinansin ni Hong Dali, maaari nilang sabihin ang anumang gusto nila, ngunit hindi ko kaya. Kontrolin. Agad na isinulat ng lahat ng mga mamamahayag sa kanilang mga notebook, si Young Master Hong Dali ay labis na mayabang at walang pakialam sa mga social na komento. Dapat itong gawin mula sa isang molehill. Ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng ating mga reporter pagdating ng panahon. Ngunit kailangan pa rin nating mag-recruit ng mga estudyante. Galit na sabi ni Principal Wang, wala nang maraming guro ngayon, at wala ring maraming estudyante. Kung ang paaralan ay walang mga mag-aaral noon, ano ang mangyayari? Di ba sabi natin tatanggapin natin yung mga hindi kayang mag-aral? Ikaw ba ay isang bata na nag-aaral? Ayos lang. Ngumuso si Hong Dali at biglang nagtanong, siya nga pala, Principal Wang, may ilang guro ba sa ating paaralan? Tinuro niya ang mga estudyanteng naglalaro, walang klase ang mga makulat na batang ito. Ngayon lang ito natapos, at hindi pa ito opisyal na inaprubahan ng bansa. Speaking of this, Principal Wang was also very helpless, alam mo rin ang kahusayan ng staff ng ahensya natin, sayang, hindi ko sinabi. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang ito, ang ekspresyon ng pinuno sa gilid ay naging lubhang kapanapanabik. Siya ay naging pula at puti, at mabilis na ipinahayag ang kanyang posisyon, masisiguro ko na mapabilis nila ang pagunlad, kung hindi, iinom ko sila. 2 tasa. Gusto mo pa silang suhulan? Halatang wala sa magandang mood si Principal Wang dahil sa isyu sa pag-aproba, hindi natin matitiis ang ugali nila. Kung ayaw nilang gumawa ng mga bagay para sa atin, para lang makakuha ng pera, hindi natin maibibigay. May pagkakataon sila. Nagkatinginan sina Hong Dali at Tang Moxon at biglang nagtawanan. Parang ang saya-saya naming sabihin na corrupt ang mga iyon sa harap ng hepe. Mukhang hindi gaanong naihahatid ng mga tao sa ibaba ang kanilang espiritu. Galit na galit ang hepe at namula ang mukha, Principal Wang, huwag kang mag-alala, ipaubaya mo na lang sa akin ang bagay na ito. Ikaw na muna ang bahala sa mga gawain ng guro. Well, mukhang malakas pa ang paninindigan ng hepe na kapuri-puri. Mahirap maghanap ng mga guro. Nagtanong si Hong Dali, ano ang mga pagkukulang? Principal Wang, pakisabi sa akin. Napabuntong hininga si Principal Wang at sinabing, sa pangkalahatan, hindi makatwiran ang pangalan, at ang Young Master, ay ang alok ay 2,000 yuan sa isang buwan, na sinabi nilang medyo mababa. Oh, ayan, madali lang yan, nakangiting sabi ni Hong Dali, ano pa ba ang naiisip ko? Nako, Principal Wang, hindi kita pinag-uusapan. Masyadong maliit ang sulat kamay mo, napakaliit talaga, hindi epektibo. Hindi sapat ang 2,000 sa isang buwan. Mariing umiling si Principal Wang, Master Dali, hindi mo masyadong maaaksaya ang iyong pera. Ang mga pangunahing guro natin sa gitna ng Tianjin City ay mayroon lamang halos 3,000 bawat buwan. Magbabayad ako ng 2,000. Malaki na ang 1,000 yuan, ngunit ang aming paaralan ay hindi pa nakarehistro. Kapag ito ay nakarehistro, ito ay dapat na maayos. Hindi, talagang hindi. Kinagat ni Hong Dali ang kanyang mga labi at sinabing, Zinlan. Anong klaseng lugar ito? Ito ang lugar para gumastos ako ng pera. Nang sabihin ito ni Hong Dali, nabaliw ang mga reporter sa paligid niya. Mawawala na naman ng kayamanan si Young Master Dali. Sa tuwing gumagastos siya, masasabing creative idea ang ideya niya. Tingnan mo na lang kung paano niya sisirain ang kanyang kapalaran sa pagkakataong ito. Ang lahat ng mga reporter ay nakahanda na ang kanilang mga panulat at kwaderno upang itala ang mga klasikong alibughang ideya ni Hong Dali. Sandaling tumahimik ang buong hall. Master Dali, ano ang ibig mong sabihin? Bumilis ang tibok ng puso ni Principal Wang, at halos manginig ang kanyang bibig. Gusto ni Young Master Dali na suwi ng langit, ito ang pinakadirektang iniisip niya sa oras na ito. Well, tumingin-tingin si Hong Dali sa medyo walang laman na bulwagan at sinabing, ang mga kagamitang ito ay hindi masyadong makapangyarihan. Magsimula tayo sa 30 milyong kagamitan. Hindi ko alam kung ano mismo ang bibilhin. Anyway, pinili ko silang lahat. Kailangan natin ang mga pinaka-advanced at mahal sa industriya.
Palitan ang lahat ng mura. Ang ganoong bulwagan ay nagkakahalaga ng 30 milyon. Nanginginig ang mga braso ni Principal Wang at nagtanong siya na may nanginginig na labi, Master Dali, gusto lang naming magturo ng isang estudyante. Hindi ba sayang ang pagkuha ng ganoong kahusay na kagamitan? Pera lang iyon. 30 milyon napakalaki. Isang grupo ng mga reporter ang sumusulat na may mga panulat sa gilid, bibili si Master Dali ng 50 milyong yuan ng kagamitan para sa pagtuturo. O Diyos ko, anong uri ng kagamitan ang maiaalok nito? 50 milyon. Kung hindi, ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring maging reporter. Ang kakayahang ito ay talagang hindi isang bagay na maaaring gawin ayon sa hangin at ulan. Tinakpan ng pinuno ang kanyang mukha habang nakikinig, ang bastos na ito, ang tunay na focus ng Yulan Siang ay nasa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng lupa. Iyan ang tunay na pangunahing punto. Ang nangyayari sa lupa ay isang pagkukunwari lamang, ngunit halata na hindi niya itinuturing na walang laman ang lugar na ito ngayon. Balak nitong sirain ang lahat. Obviously, hindi pa ito tapos. Nagpatuloy si Hong Dali, grabe ganyan ang mga kagamitan. Well, kailangan nating kumuha ng mas maraming guro. Masyadong mababa ang sweldo ng 2,000 yuan sa isang buwan. Magdagdag lang ng 2 Ang taunang sweldo ay 200,000, isang pares ng pagdating sa pagtuturo, kasing dami ng mga guro ang bilang ng mga mag-aaral. Mag-recruit muna tayo ng 1,000 tao sa major na ito, at pagkatapos ay kumuha muna tayo ng 1,000 guro para magkaroon ng 1,000 guro. Hindi, 200 mga guro ang mauna. Ang mga hindi nasisiyahang estudyante ay direktang tatanggalin. Umupo si Principal Wang sa lupa ng may putok, itinuro ang ilong ni Hong Dali at sumigaw, Prodigal, aliberga. Kailangan mo lang ng 1,200 guro para sa major na ito. Ang isang tao ay may taunang sweldo na 200,000, at ang taunang sweldo ng 1,200 katao ay 240 milyon. Paano natin kikitain ang perang ito? Ang alibughang may pattern. Nakangiting sabi ni Dali, ginagamit ba ang edukasyon para kumita? Masusukat ba sa pera ang edukasyon? Oops, 240 million lang, so, at 1 year lang, okay. Kabanata 458, isang bugzo ng hangin. Hindi ito sineseryoso ni Hong Dali, ngunit agad na nabaliw ang mga reporter sa ibaba. Kumbaga, ang isang paaralan ay may malakas na kawani ng pagtuturo, kumpletong kagamitan at magandang kapaligiran. Ito ang mga pangunahing direksyon na madalas na itinataguyod, ngunit sino ang nakakita ng napakalakas na kawani ng pagtuturo? Sa ibang mga paaralan, sa pangkalahatan, ang isang guro ay maaaring magturo ng isa o dalawang klase, o ang isang guro ay maaari lamang magturo ng isang klase, na itinuturing na isang labis na kawani ng mga guro, na masasabing isang namamaga na kawani ng pagtuturo. Ngunit mas maganda ang bagong lansiyang ni Hong Dali. One-on-one, at may kapalit din siya. Hindi ba ito magagapi? Kung ikukumpara sa makalangit na pangkat ng mga guro na ito, ang 30 milyong yuan ng kagamitan na iyon ay biglang tila napakawalang halaga. Sa oras na ito, walang sinuman sa mga mamamahayag sa silid ang nag-alinlangan sa tunay na kahulugan ng desisyon ni Hong Dali. Dahil sa kanilang opinyon, ang sobrang alibughang anak na ito na kayang magtayo ng 2 sasakyang panghimpapawid gamit ang isang alo ng kanyang kamay ay may napakarilag at makalangit na kakayahan na alibughang 240 milyon sa isang taon ay talagang wala sa kanya. Young Master Dali, ang mikropono ng reporter na si John ay halos tumama sa bibig ni Hong Dali, napagpasyahan mo na ba talaga na gawin ito? Diyos, ang one-to-one na modelo ng pagtuturo ay isang bagay na hindi natin maisip. Hindi ba ito masyadong nasayang? Sa unang tingin, napakaliit ng iyong istruktura, sabi ni Hong Dali na may paghamak sa kanyang mukha, ang isa sa isang pagtuturo ay ang tamang paraan kung hindi, paano ako mawawalan ng kapalaran? Talaga, ang istruktura ay masyadong maliit. Ang pattern ay masyadong maliit. Ang mga mamamahayag ay desperadong kumukuha ng mga tala mula sa likuran, napakalaki ng pattern ng pagiging alibergo ng Young Master na si Dali kaya hinahangaan siya ng mga tao. Tila ang napakarilag na alibughang pamamaraan ay dapat na mailagay sa nangungunang 10 sa mundo. Ang malaking talunan, si Young Master Dali ay tiyak na mananalo sa unang lugar. Sa oras na ito, ang mga reporter na ito ay natutong maging matalino, at marami sa kanila ang kinukunan ng video ang buong eksena. Pagkatapos ng paggawa ng pelikula, sinabi ni Hong Dali na ang pattern ni John ay masyadong maliit, isa-isa. Lahat ng may hawak ng kamera ay parang nakakita ng kayamanan hindi madaling mangyari ang ganitong eksena. Sa oras na ito, tinanong ni Tang Moxon ang hepe sa mahinang boses, Uncle Chief, ang sinabi ni Dali. Okay lang ba? Ang bastos na ito, gawin mo lang kung ano ang sasabihin niya. Tinakpan ng pinuno ang kanyang mukha sa kahihiyan, hindi ko makontrol. Siya. Habang sinasabi niya ito, ang batang lalaki na humiling kay Hong Dali para sa harap ay lumapit muli kasama ang isang magandang babae at nagtanong, Master Dali, ito ang aking kasintahan, sinabi niya na talagang gusto kanya at gusto niyang magpakuha ng litrato kasama ka, okay. Hindi maganda yan. Tumayo si Hong Dali sa tabi ng babae at nakangiting sinabi, bakit napakagalang mo? Ying.
Bumulong si Tang Moxon sa mahinang boses, ang bastos na ito ay hindi gaanong masigasig sa akin. Halata na nagseselos ang batang babae. Sa oras na ito, nagsimulang kumuha ng litrato ang isang grupo ng mga mamamahayag, at habang kumukuha ng mga larawan, may biglang nagtanong na kakaiba, bakit parang pamilyar sa akin ang babaeng ito? Parang nakita ko na ito dati. Ang kanyang mga salita ay nagpaalala sa lahat ng tao sa paligid niya, at hindi nagtagal, isang reporter mula sa langit ang biglang sumampal sa kanya, hindi ito ang nag-program sa kanyang sarili. Iyan ba ang babaeng henyo na lumabas sa lighting control system ng gusali? Dito talaga siya nag-aaral. Nang tawagin ng reporter ang pangalan ng babae, nagtanong ang mga tao sa paligid niya, sikat na sikat ba si Zhuang Mengzi? Napakalakas ba nito? Ang pag-iilaw ng gusali na numerical control system ay hindi ganoon kalakas, tama? Oo, hindi naman mahirap gumawa ng ganyang sistema di ba? Maingat na ini-save ni Zhuang Mengzi ang larawan ng grupo, at pagkatapos ay sinabi, hindi mahirap gawin ang sistemang ito. Ang problema ay 9 na taong gulang pa lamang si Zhuang Mengzi nang gawin niya ito. 9 na taong gulang. Noong 9 na taong gulang kami, nagpapatalbog pa rin kami ng mga bowl-ang salamin. Kaya mo bang gumawa ng CNC system? Napatingin ang lahat kay Zhuang Mengzi na para bang nakakita siya ng multo. Medyo nahihiya ang batang babae at nahihiya na sinabi, sa totoo lang, hindi siya ganoon kalakas. Katuwaan lang ito. Ngumiti si Hong Dali at sinabing, nako, master pa rin siya. Well, hindi ako maaring magkamali. Bibigyan kita ng kalahating milyong yuan bilang taunang scholarship. Gagantimpalaan kita mamaya kung makakagawa ka ng magandang bagay. Salamat, Master Dali. Namula si Zhuang Mengzi, sabi nila mabait ka at mapagbigay. Malaking aliberga, isang aral ang araw na ito. Si Hong the Prodigal ay isang mapagbigay na tao. Kailangan mong tandaan ito ng mabilis. Ang scholarship para sa isang mag-aaral lamang ay 500,000 yuan. Ang pagiging bukas palad ng Hong Dali na ito ay totoo na. Nagtanong muli si Hong Dali, nga pala, may pinag-aaralan ka ba ngayon? Nag-aaral. Magsasalita na sana si Zhuang Mengzi nang bigla niyang nakita ang hepe na bahagyang umiling sa kanya at mabilis na binago ang kanyang mga salita, ngunit nag-aaral lang ako ng kaunti. Gusto ko pa ring mag-aral ng mabuti at palalimin ang aking teoretikal na kaalaman, kaya't nasa yugto pa ako ng pag-iipon ng kaalaman. Nabalitaan ko na ang kapaligiran dito ay napakaganda at ang pag-iisip, kaya napaka-avant-garde. Ang mga reporter sa paligid ko ay muling nagsabi, henyo na babae. Kung gusto mong pumunta sa Xinlanxiang para sa karagdagang pag-aaral, anong uri ng misteryosong background mayroon ang Xinlanxiang? Si Tang Moxon, na sumusunod sa pinuno, ay nakita ito ng may matalas na mga mata at nagtanong sa mahinang boses, Uncle Chief, itong si Zhuang Mengzi, hindi ba ito kahanga-hanga? Dapat mayroong isang pagsasabuatan dito. Tama ba? Ahem, sabi ng hepe sabay kindat, hindi namin masasabi ang mga detalye tungkol sa mga lihim na miyembro ng high-tech na estado. Naunawaan ni Tang Moxon noong panahong iyon. Bumantong hininga at nagsabi, sayang, kung hindi, tiyak na matatakot ko ang mga reporter na ito. Siyempre, minor incidents lang ito. Pagkaraan ng ilang sandali, kumuha ng litrato ang mga mamamahayag kung saan-saan, at sinampal siya ni Hong Dali pinitik ang kanyang mga daliri, tara na at tingnan natin ang susunod na lugar ng pagtuturo. Oo nga pala, tanong ni Hong Dali kay Principal Wang na nakatayo sa isang tabi, Principal Wang, ano ang major sa teaching area sa tabi dito? Tara punta tayo doon tingnan mo. Prodigal son, walang magawa si Principal Wang, ang susunod ay ang pag-aayos ng sasakyan, sige, gumastos ng mas kaunting pera, Master Dali, hindi madaling kumita ng pera ngayon. Kung may pera ka, hindi mo ito maitatago ng hindi ginagastos, kinukot ni Hong Dali ang kanyang mga labi. Tara na, ang susunod na hintuan ay ang lugar ng pagtuturo sa pagkukumpuni ng sasakyan. Sa gitna ng Tianjin, sa loob ng isang malaking bar. Nakaupo sa bar si Vincent Iverson, ang Angel of Doom, at ang magandang babae na nanakit sa kanya, naglalaro ng Dream League kasama ang iba sa internet. Bagamat ang Angel of Doom mismo ay may IQ na higit sa 180, kitang-kita na ang taong ito ay isang otako, at siya rin ay isang super otako kahit na siya ay isang hacker technology otako, para sa kanya, maaari pa rin siyang maglaro ng mga laro ng masaya. Mas lalo siyang inaakit nito. Kung tutuusin, bilang hacker, walang magagandahang babae na manligaw sa kanya. Nakasanayan na niyang kumain at uminom ng maayos araw-araw, at paminsan-minsan ay nagagawa niya ang ilang bagay na gusto niya. Ngunit ngayon, ang anghel ng Doom ay nagpahayag ng kanyang kawalang kasiyahan, labis na kawalang kasiyahan, lubos na kawalang kasiyahan. Ang dahilan ng bagay ay nakilala niya ang pinaka-nakapanlulumong AFK party ito ay lubos na kasiya siya para sa kanya upang makipaglaro sa magandang babae. Sa kanyang napakahusay na mga kasanayan at perpektong pakikipagtulungan sa magandang babae, ito ay isang sabog upang labanan. Simula sa umpisa, direkta niyang tinalo ang kalaban 10-4 na masasabing 10-point lead. Ngunit ang problema ay, 20 minuto lamang ang lumipas, at ang isa sa mga pangunahing posisyon sa koponan ay tumigil sa paglipat. Dapat mong malaman na ang Dream Blade Tower League ay isang laro ng koponan na nangangailangan ng kooperasyon.
Gaano man kahusay ang personal na kagamitan, gaano man kalakas ang manlalaro, walang paraan para hamonin sila. 5. Kaya walang magawa si Vincent Iverson habang hinahabol ang kanyang koponan mula 10 hanggang 4 hanggang 12 hanggang 11. Pagkatapos nito, unti-unti nang lumaki ang agwat, at sa huli, hindi na sila magkaaway. Fang, naging 20-34. Sa antas na ito ay masyadong mahina upang iligtas ang araw. Pagkatapos ng huling 40 minuto ng pagsusumikap, natapos na ang laro. Sa katunayan, hindi mahalaga kung matalo ka lamang ng isang laro. Ito ay isang pangkaraniwang bagay para sa mga strategist ng militar, at hindi ito masyadong sineseryoso ng Angel of Doom. Bilang resulta, siya ay kapos-palad na nakatagpo ng isang koponan na may nakasulat na salitang, Haomeng, sa buong ulo nito. Sa katunayan, walang ibang tao sa pangkat na ito, at kahit na malakas ang lakas nito, nasasaklaw pa rin ito ng mga tao. Ang problema ay mayroong isang batang babae na nagngangalang, Haomeng, Zishuan, na nagbigay kay Vincent Iverson ng gayong pagpapahirap. Napakahusay pa rin ang lakas ni Vincent Iverson, ngunit malinaw, ang pagiging isang hacker tech nerd ay hindi nangangahulugan na maaari siyang maging napakahusay sa paglalaro. Kung tutuusin, mahilig lang siyang maglaro, at kayang-kaya niyang mangibabaw kahit pasoso siya. Ang problema ay ang lakas ni Haomeng Zishuan ay 2 antas na mas mataas kaysa sa kanya. Kung ang lakas ng labanan ni Vincent Iverson ay 10, kung gayon ang lakas ng pakikipaglaban ni Haomeng Zishuan ay hindi bababa sa 50, ganap. Isa siyang world-class na manlalaro. Kaya magkaharap ang magkabilang panig. Matapos matalo ni Vincent Iverson ang unang laro sa pamamagitan ng puntos, nakipag-away siya sa Hao League Zishuan. Kung ito ay talagang isang world-class na laro, inamin lang ng manlalaro, ikaw ay isang maliit na babae at hindi kita masusungit. Iniwan ng dalawang panig ang kanilang mga paraan ng komunikasyon, at ang mga taong tumatawag para sa mga kaibigan ay nagsimulang magpatayan, at makalipas ang 2 oras. Napaluhod si Vincent Iverson ng 4 na magkasunod na beses, at sa sobrang galit niya ay gusto niyang basagin ang keyboard. Sa oras na iyon, ang kanyang ekspresyon ay parang buntot ng pusa na nakasabit sa isang pinto. Hindi na ako maglalaro pa. Maghihintay ako hanggang sa makahanap ako ng magandang teammate. Sabi ni Vincent Iverson, pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang magpadala sa akin ng ilang mga tala, talagang nalulumbay ako ngayon. 5 sunod-sunod na laro ang natalo ko. Ito ay halos imposibleng mabuhay. Ang langit ay puno ng kulay abo, at kahit na ang buhay ay naging hindi gaanong interesante. Sumasakit ang aking mga bola, naramdaman ko lang ang matinding sakit sa aking mga bola. Ang taong inagaw mo sa kanyang mga bola ay tiyak na masyadong masakit. Naglalakad si Hong Dali at ang kanyang partido sa New Lansiang Technical School nang biglang may umihip na hangin, at si Tang Moxon ay nanginginig at bumulong. Sinabi niya sa hepe sa gilid, bakit ako nakakaramdam ng matinding sama ng loob? Tio Chief, mayroon bang gustong umatake kay Dali? Pakiramdam ko ay walang normal lately. Nararamdaman ko rin, sabi ng pinuno. Sinabi niya sa isang malalim na boses, hintayin mo akong magtanong at tingnan kung ano ang nangyayari sa oras na ito. Kabanata 459 na hinahamon nito ang ating IQ. Pagkatapos umalis sa pangunahing puwersa, direktang tinawagan ng pinuno si Mu Huihui at nagtanong, sa pagbabalik tanaw, naramdaman ko na lang na may mangyayari. Pakisuri at tingnan kung tungkol ito kay Hong Dali, ang bastard. Sabihin kaagad sa akin kung mayroon kang anumang balita. Okay. Sumang-ayon kaagad si Mu Huihui. Hindi nagtagal, bumalik ang balita, Chief, may mangyayari talaga. Ayon sa pinakahuling balita, nagpadala lang ng isa pang mensahe ang Angel of Doom, pero this time, kakaiba ang boses niya. Nag-aalangan, halatang medyo takot magsalita. Anong balita? Huwag mag-alinlangan. Sabihin mo dali. Nag-aalalang sinabi ng pinuno, ito ba ay isang malaking sumpa o isang maliit na sumpa? Ang sumpa na ito ay hindi malaki o maliit. Tumingin sa likod si Mo at huminto. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay sinabi niya, ang anghel ng kapahamakan ay naglaro ngayon, at hindi ko alam kung sino ang nakilala niya. 5 sunod-sunod na natalo siya, kaya sa pagkakataong ito ang kanyang sumpa, ay may matinding hinanakit. Sure enough, may sama ng loob siya. Ang pinuno ay nagmamadaling sinabi ano ang sinabi niya? Sinabi ng anghel ng kasawian. Sinabi ng anghel ng kasawian. Tumingin sa likod si Mo at pawis na pawis, at nagsimulang manginig ang kanyang boses, sinabi ng anghel ng kasawian na bibigyan niya si Master Dali ng matinding sakit sa kanyang mga bola. Masakit. Ang dugo ng isang tao. Ito. Lumingon ang pinuno at tumingin kay Hong Dali mula sa malayo, at sa wakas ay nagtapos, magpanggap ka na lang na wala kang alam. Anyway, hindi sa tingin ko ang bastos na si Hong Dali na ito. Mag-aalala siya kay Dandan. Pagbalik sa team, nagtanong si Tang Moxon sa mahinang boses, Uncle Chief, nalaman mo na ba? May gustong saktan si Dali. Kung nalaman, pwede bang kumilos muna tayo? Well. Tumingin muli ang pinuno kay Hong Dali, at pagkatapos ay kay Tang Moxon, okay lang, walang pakialam si Dali sa maliliit na bagay.
Haha, haha, bumisita ka, bumisita ka. Bamulong si Tang Moxon, ano ang napakahiwaga tungkol sa? Talaga bang may aaksyon laban kay Dali? Pagkatapos nilang magpahinga saglit sa lawn garden sa pagitan ng dalawang teaching area, mabilis silang nakarating sa auto repair teaching area. Distrito. Kung saan, ang propesyon ng pag-aayos ng sasakyan ay talagang naging isang napakatanyag na propesyon sa mga nakaraang taon. Ang pangunahing dahilan ay talagang dumami ang mga sasakyan nitong mga nakaraang taon. Kaugnay nito, parami ng parami ang mga kotse na may mga problema. Kaya sikat na ang pag-aayos ng sasakyan ngayon, at sa pangkalahatan ay madaling makahanap ng trabaho pagkatapos bumalik mula sa pag-aaral. Sa oras na ito, ang bulwagan ng pag-aayos ng sasakyan ng Zinlanxiang ay medyo walang laman, na may ilang mga kotse lamang na nakaparada. Sa katunayan, hindi ang Principal Wang ay nag-aatubili na gumastos ng pera. Ang problema ay wala pang masyadong estudyante dito. Ngunit si Hong Dali ay dapat na hindi nasisiyahan, at ang malaking grupo ng mga mamamahayag na sumusunod sa kanya ay lubhang hindi nasisiyahan. Sinabi mo na ang nasabing bulwagan ay sumasaklaw sa isang lugar na ilang libong metro kwadrado. Walang estudyante sa loob, pero kakaunti lang ang sasakyan. Para itong tangke ng isda na ilang metro ang haba na may ilang tropikal na isda sa loob nito. Parang awkward. Ngunit ngayon ay natutunan na ng mga mamamahayag ang kanilang aral, at lahat sila ay naghihintay kung paano mawawala ang kapalaran ni Hong Dali sa pagkakataong ito. Dahil matapat na tagahanga si John ng Young Master na si Hong Dali, natural na kailangan niyang magpakitang gilas sa magandang pagkakataon. Muli niyang inilagay ang mikropono sa bibig ni Hong Dali. Tinanong niya, Young Master Dali, ano sa palagay mo ang propesyon sa pag-aayos ng sasakyan? Sa sandaling itanong niya ito, biglang napukaw ang curiosity ng mga reporter. Well, ang isyong ito ay talagang kailangang isaalang-alang ng mabuti. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at hinampas ang kanyang mga labi, sa palagay ko. Ngayon ay ang high-tech na panahon ng impormasyon, at ang teknolohiya ng impormasyon ay isang napakahalagang aplikasyon. Ngayon pa rin. Ang bansa ay nangangailangan ng mga high-end na talento sa pagpapanatili ng sasakyan, kaya napagpasyahan ko na dapat tayong gumawa ng maayos na pagsasaayos dito. Tumingin siya sa bakanteng bulwagan sa paligid niya, nag-isip sandali, at nakangiting sinabi, sa palagay ko ay madalas na ang mga aksidente sa trapiko. Bawat aksidente sa trapiko ay magdudulot ng malaking pinsala sa sasakyan, kaya plano kong hilingin sa mga estudyante na gayahin ang mga eksena ng iba't ibang aksidente sa trapiko. Bueno, bumabagsak ng ilang sasakyan araw-araw, at pagkatapos ay ibalik ang mga sasakyan sa kanilang orihinal na kondisyon. Ayos lang iyon. Kaya lang. Sa oras na ito, isang reporter sa ibaba ang bumulalas, Mr. Dali, ang ibig mo bang sabihin ay ito ang magiging eksena ng isang aksidente sa sasakyan sa hinaharap? Oo, tungkol doon, tumingin muli si Hong Dali sa paligid. Sinulyapan niya ito at tumango, anyway, malaki naman ang lugar. Isa pa, eto ang one-to-one na pagtuturo, kaya dapat sapat na ang bilang ng mga guro. Oo nga pala, dapat mas maganda ang sasakyan na nabangga mo. Kung masyadong masama, nakakatamad. Magsimula tayo sa 200,000. Kaya lang. Ang mga mamamahayag sa ibaba ay bumulalas, oh Diyos ko, ayon sa sinabi ni Young Master Dali, hindi na kailangan pang magturo dito. Ang makita lang kung paano gumawa ng mga aksidente sa sasakyan araw-araw ay sapat na upang maakit ang atensyon ng mga tao. Susunod. Sa ilang mga majors, walang mga estudyante, kaya walang maipakita para dito. Siyempre, sa panahong ito, ginamit pa rin ni Hong Dali ang kanyang mapanlikhang alibughang mga kasanayan. Halimbawa, sa Chef Major, malalim na sinunod ni Hong Dali ang alibughang espiritu at hiniling na gamitin dito. Ang mga sangkap ay dapat na may pinakamataas na kalidad. Gayunpaman, anumang sangkap ang pinakamahusay na ginagamit. Kahit na ang baboy ay dapat na mga baboy na may lasa ng tiyan-tiyan at ginseng. Hindi nagtagal, lahat ay dumating sa huling computer hall. Ang bulwagan na ito ay naglalaman ng pinakamalaking computer room sa bansa, at ang mga computer sa loob nito ay nilagyan lahat ng mga top-notch na configuration. Kung tutuusin, ito na ang panahon ng computer, at halatang mas maraming estudyante dito kaysa sa ibang lugar. Gayunpaman, bagaman maraming tao, karamihan sa kanila ay naglalaro. Ang mga mamamahayag ay ganap na binugbog ni Hong Dali, kaya kumuha sila ng ilang mga larawan at naghanda na umalis. Dahil dito, nang siya ay aalis na, biglang mula sa isang sulok sa di kalayuan, isang makulat na bata na mga 18 taong gulang ang nagsabi doon, Wenwen, talagang sinasadya mo ang sinabi mo. Huwag mo nang tanggihan. Ang maliit na batang babae na nagngangalang Wenwen sa tabi niya ay bahagyang tumango, at pagkatapos ay nagsabi, kung gagawin mo ito ay magpapatunay lamang na ikaw ay may mga kwalifikasyon. Kung sa huli, ito ay nakasalalay sa iyong pagganap. Sa oras na ito, may isang tabi ang isa pang batang lalaki ay nagsabi, tingnan natin kung sino ang mas mabilis sa ating dalawa. Ang natatalo ay kailangang gumawa ng inisyatiba na bumitaw. Sabi ni Wenwen, kung ganoon ay simulan na natin, hehe, oras na para subukan kayong dalawa. Okay. Tapos gagawin ko pero magsisimula na.
Ang batang lalaki kanina ay halatang sabik na ipahayag ang kanyang sarili at sinimulan itong gawin ng walang sabi-sabi. Ang tatlong bata ay halatang nakikipagkumpetensya para sa isang bagay doon. Tila kung sinong lalaki ang nanalo ay kwalipikadong habulin ang babae. Pagkaunawa nito ay agad namang na-curious ang mga reporter at gustong malaman kung ano ang kanilang kinakalaban kaya naman tahimik na nagtipon ang isang malaking grupo ng mga tao. Sa sandaling ito, nakita ng batang babae ang napakalaking grupo ng mga tao na nagpalakpakan, at mabilis na sinundot ang dalawang lalaki, tumigil ka, may darating. Kung may darating, may darating. Ang dalawang lalaki ay halatang naisip na ang panalo o pagkatalo ay mas mahalaga. Ang mahalaga, hindi niya pinansin si Hong Dali at ang iba pa at pinagmasdan lang ang kanyang ginawa. Pagkaraan ng 1 pang 5 minuto, ang unang batang lalaki ay naghiyawan, ha 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 ha. Nanalo ako, nanalo ako. Sa pagkakataong ito, sumigaw din ang pangalawang lalaki, sumugod din ako, hindi ka nanalo, sa pagkakataong ito, tay pa rin tayo. Anong ginagawa mo? Nagtataka na nagtanong si Hong Dali, bakit tayo mabilis na nakikipagkumpetensya? Ay, wala lang. Ang unang batang lalaki ay medyo mahiyain. Mabuting intensyon, nagkukumpetensya lang kami para makita kung sino ang mas mabilis na makakalusot sa server, pero mukhang nakatali kami. Itinuro ng isa ang dalaga at sinabing, kung sino man ang manalo ay kayang habulin si Wenwen. Sayang naman ang pagkakatali natin. Magkumpara ulit tayo at subukang pumili ng mas magandang server sa susunod. Iyon na, sabi ni Hong Dali na may ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay tandaan na mag-iwan ng tala sa susunod at sabihin na ang computer major student mula sa New Lansiang Technical School ay narito. Ito ay isang paglalakbay. Ito ay isang magandang ideya. Nagliwanag ang mga mata ng dalawang estudyante, kung gayon, mag-iwan tayo ng mensahe. Si Tang Moxon, na nakikinig, ay gustong sipin siya, natatakot kang hindi malaman ng iba. Sinusubukan ba nilang linlangan sila? Sa oras na ito, narinig ng mga reporter na ang dalawang estudyante ay naghahack sa mga computer, at lahat sila ay nagkomento, mukhang ang computer major sa paaralang ito ay nagtuturo din sa mga estudyante ng pag-hack, na talagang kahangahangang. Oo, yun lang. Marunong akong manghak, hobby lang. Hindi karaniwan para sa mga bata na nababato sa paglalaro ng mga bagay, ngunit ang mga computer na ito ay talagang mahusay, mas mahusay kaysa sa mga mayroon ako sa bahay. Hindi na kailangan. Ito ay gawa ni Young Master Dali. Huwag na nating pag-usapan ang iba pa. Anyway, ang kagamitan ay dapat na top-notch. Sa tingin ko okay lang, sa tingin ko ay okay. 10. Makalipas ang ilang minuto, sa kabilang bahagi ng karagatan, naroon ang Hexagon Building. Naupo si Solon sa opisina, hinampas ang mesa, at umuungal, mga technician ba kayong walang ginagawa? Ang aming National Secret Archives database server ay 2 beses na hack sa loob lamang ng 20 minuto. 2 beses. Hindi mo ipinagtanggol ang iyong sarili laban sa pag-atake ng hacker sa unang pagkakataon, at hindi mo na ipinagtanggol ang iyong sarili laban dito sa pangalawang pagkakataon. Hiniling mo sa kanila na mag-iwan ng tala sa mesa. Pawis na pawis ang sinabi ng technician sa harap ng Solon, Minister Solon. Napakalakas ng firepower sa kabilang panig, at halatang hindi ito makayanan ng firewall natin. Gayunpaman, sa palagay namin ay sinusubukang takpan ng kabilang partido, ito siguro ang kanilang pagtatakip. Kalokohan, syempre alam kong ito ang pagtatakip nila. Roared, narito na ang mga computer major students ng New Lansiang Technical School. New Lansiang Technical School. Ang isang mag-aaral mula sa isang mabahong teknikal na paaralan ay maaaring mag-hack sa ating pambansang confidential na file server. Pinupukaw nila ang ating IQ. Ito ay hubad na panghihikayat ni Chiluo. Suriin. Kailangan kong malaman kung sino ang gumawa nito. Nang bumaba ang technician, nagalit pa rin si Solon, Zinlansiang Technical School. Kahit ikaw, humanap ng meat machine para pagtakpan ang totoong address mo. Dapat maghanap ka man lang ng disente. Ito ay isang insulto. Ito ay isang, Chiluo, na hubad na insulto. Kabanata 460, Young Master, nandito ako para sundan ka. Galit na galit si Minister Solon sa US Hexagon, ngunit hindi makapaniwala ang mga reporter sa panig ni Hong Dali. Ang dalawang bata na tumaya sa babaeng gusto nilang i-hack sa server ay talagang naging database ng US National Secret Archives. Ito ang website server ng isang maliit na kumpanya. Kung hindi, ang mga taong ito ay may mga preconceptions. Kung sa tingin nila ay hindi kayang gawin ng dalawang batang ito, tiyak na hindi nila ito magagawa. Kaya ang huling resulta ay ang lahat ay mabilis na inilagay ang bagay na ito sa likod nila, at ang database ng US National Secret Archives ay nahack. At mayroong isang mensahe dito na nagsasabing, ang mga pangunahing mag-aaral sa computer mula sa New Lansiang Technical School ay narito para bisitahin. Malinaw, hindi nila sasabihin kahit kanino ang tungkol sa nakakahiyang bagay na ito kahit na sila ay pinatay, kaya sa huli ang bagay na ito ay naging isang hindi nalutas na kaso. Naniniwala ako na sa ilang taon ay itatampok ito sa napakahiwagang, declassified, sa Estados Unidos. Ipakita. Nang makitang ang lahat ng 8 major ay umikot sa isang bilog,
si Hongdali ay gumugol ng higit sa 1 bilyon upang maglibot sa naturang bilog. Bagamat namangha ang lahat, mayroon pa rin silang hindi natapos na mga ideya. Siyempre, hindi sila mapipilit. Nagpatuloy si Hongdali sa pag-aaral sa alibughang paaralan, kaya sa huli, magalang na binati ng mga reporter si Hongdali at sunod-sunod na umalis, naghahanda na maghukay ng mas malalim sa mga sulok at siwang upang tingnan kung may anumang bagay na hindi alam tungkol sa sobrang alibughang paaralan na ito. Kamanghamanghang sikreto. Sa wakas, wala na ang lahat ng mga reporter. Pinunasan ng hepe ang kanyang pawis at sinabi, "Ikaw bastard, kung napakahusay mo dito, handa kang gumastos ng higit sa 1 bilyon. Hindi ko sinabi na gagawin ko ito para sa paaralang ito. Ang pangunahing bagay ay hindi ang mga ito." Habang nagsasalita siya, iniunat niya ang kanyang kamay at hindi malinaw na itinuro patungo sa lupa. "Naku, wala akong pakialam," ikinalat ni Hongdali ang kanyang mga kamay, "pinanagutan ko lang ang prostitution. Kung paano isasagawa ang partikular na follow-up na gawain, hindi yun ang kailangan kong isaalang-alang. Ngayon na ang kalusugan ng aking mga magulang ay puno na, ang ibang tao ay nangangailangan pa rin ng maraming alibughang puntos upang mapunan ito. Well, bagamat hindi ako nagmamadali ngayon, ang kalusugan ay isang bagay na natural na maaga. Okay, walang pagpipilian ang hepe kundi hayaan ang kalikasan na kunin ang landas nito, kung gayon, gawin muna natin ito sa ngayon." Bigla siyang naging masaya muli at nakangiting sinabi, "Pero okay lang, sa ganitong paraan, ang aming paaralan ay tunay na natatakot ako na walang anumang problema sa sikreto." "Kailangan iyan," nakangiting sabi ni Hongdali. Ang dami na nating nilibot ngayon, kaya bumalik na tayo at magpahinga, para maipagpatuloy ko ang pag-aaral kasama si Hatsune. Malapit nang matapos ang Precise Sound Control System. "Sige, bata ka," ngumiti ang pinuno at tumango, "malamang ipapadala ko sa iyo ang mekanikal na banal na damit sa loob ng 2 araw. Ikaw? Sige, babalik muna ako. Headquarters ng Cool Information Development Co. Limited. Sa Tianhai City, isang maliit na conference room sa ika-12 palapag ng Cool Building. Mr. Wu, sa pamamagitan ng pagtawag sa aming lahat dito sa sobrang pagmamadali, baka may magandang mangyari ulit. Oo. Ang mga pang-emergency na pagpupulong tulad nito ay palaging mukhang kapaki-pakinabang. Hindi kaya sa pagkakataong ito ay mauulit na naman ito. May kaugnayan ba ito sa Young Master? Sa conference room, pagkatapos makaupo ang lahat ng 7 cool na executive ng kumpanya, si Wu Yudao, ang presidente ng cool na kumpanya ng impormasyon na may pulang mukha, ay ngumiti at sinabi, "Tama, Young Master Hongdali, ito may naisip kaming bago." Tumingin si Wu Yudao kay Chief Editor Zing, na nakaupo sa tabi niya, "Chief Editor Zing, sige ka." Okay, tuyong umubo si Chief Editor Zing. Habang pinupunasan ang kanyang lalamunan, sinabi niya, "Sa pagkakataong ito ay nakakuha kami ng malaking pakinabang." "Anong benepisyo?" "Oo, huwag kang magpakita sa amin sa oras na ito. Ang dahilan kung bakit namin tinawag ang lahat dito ngayon ay dahil bumalik na ang reporter na ipinadala namin sa Zinlanxiang Technical School." Mabagal na sinabi ng punong editor na si Zing, "Ang balita sa pagkakataong ito ay hindi mas masahol kaysa sa mga nauna." Pagkatapos niyang sabihin ito, agad na nagsimula ang mga sumusunod na mga talakayan, bagong lansiyang technical school. Editor-in-Chief Zing, sinusubukan mo bang mag-advertise para sa Young Master? Kami ay isang video station. Bagamat palagi kaming masaya na nakikipagtulungan sa Young Master, ang ganitong uri ng bagay ay hindi maaaring gawin. Ito ay isang advertisement. Hindi ka maaaring magdagdag ng isang video sa simula o isang bagay sa simula ng Zinlanxiang. Ito. Umubo si Chief Editor Zing, syempre hindi ko pinag-uusapan ang mababang antas na advertisement na ito. Sa katunayan, ang totoong nilalaman ng video ay tungkol sa isang bagay na nangyari sa Zinlanxiang Technical School. Sa pagkakataong ito, nataranta ang lahat, ano ang nangyari? Ano ang nararapat sa ating agarang pagtitipon? Anong malaking bagay ang maaaring mangyari sa ganoong technical school? Tama, dahan-daang sabi ni Wu Yudao na nakangiti, sa New Lansiyang Technical School, hinamon ng 3 beses na karate champion ng Japan na si Adachi Yuya ang Young Master. Ang isang babaeng bastard mula sa Zinlanxiang Technical School ay hinamon ng isang 11 taong gulang na estudyante mula sa Zinlanxiang Technical School. Hulaan mo kung ano ang nangyari. Ang bawat isa ay bamulong sa isa't isa, bastos ng Young Master, narinig ko na ang isa ay nakikipagkompetensya sa isa. Siya ay napakalakas, ngunit ang isang babae ay isang talo. Oo, gaano kaya ang isang estudyante sa New Lansiyang? Sa tingin ko ito ay isang tie sa pinakamaraming, isang 300 round fight. I think. Pero babae. What a bitch, the other one is only 11 years old. I guess it will be good if I can support him for a while, right? No wonder hindi sila sigurado. Iyon ang 3 beses na karate champion ng Japan, hindi isang ordinaryong manlalaban. Para sa mga ordinaryong tao, ito ay halos isang bagay ng pagkikita ng bawat isa. Ang isang babaeng asong babae at isang 11 taong gulang na estudyante ay malamang na hindi sapat upang mapuno ang kanilang mga ngipin kahit na sila ay magkasama.
Ngunit ang problema ay kay Young Master iyon, kaya ang lahat ay mas nahulaan, iyon ay, isang tie sa pagitan ng dalawang partido. Gayunpaman, sa palagay ko ay mas makatwirang matalo pagkatapos ng pagsuporta sa ilang round. Haha, nagkakamali ka. Kinuha ni Wu Yu daw ang laptop, pinatugtog ang video na kinunan ng reporter, at sinabing, lahat, tingnan mo, tiyak na lampas ito sa iyong inaasahan. Maya-maya, tumahimik ang buong conference room. Pagkaraan ng mahabang panahon, malakas na sinabi ng isang executive, give the best resources, you must give the best resources. This is a big event, it's so cool, this is so cool, ha 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 ha. Sabi ng isa pang executive. Sinabi rin niya, oo, ito ay kapana-panabik. Dapat kong ibigay sa iyo ang pinakamahusay na rekomendasyon. Naglakas loob akong igarantya ito sa aking bilang ng ulo. Sa sandaling mailabas ang video na ito, ang trapiko ng aming website ay tiyak na sisibog. Dahil ang lahat ay iyon na, pagkatapos ay naayos na. Matigas na sinabi ni Mr. Wu, ang lahat ng mapagkukunan ay ibinigay. Ang unang bagay na nakikita ng mga user kapag binuksan nila ang aming site ay tinatawag na, The Dogleg Beats the Judo Champion. Bilang isang masugid na mahilig sa martial arts, si Li Tianming ay bumangon tuwing umaga at umaakyat para panoorin ang mga eksena sa martial arts sa The Legend of Heaven and Dragon Slayer. Talagang nabighani siya sa mga eksena sa video. Hindi tulad ng ibang ordinaryong manunood, kitang-kita ni Li Tianming na ang mga eksena sa martial arts sa The Legend of Heaven and Dragon Slayer ay pawang batay sa tunay na kakayahan at hindi basta-basta inayos ng mga ordinaryong martial arts coach para sa hitsura. Bagay. Ang mga sobrang nakamamatay na martial arts na mga galaw na ginamit ni Li Tianming ay palaging pinagtutuunan ng kanyang mga pagsisikap na gayahin. Sa madaling araw nitong umaga, tumakbo si Li Tianming sa gym sa lungsod at nagsimulang mag-ehersisyo sa umaga gaya ng dati. Hindi tulad ng iba, ang kanyang pag-eehersisyo sa umaga ay tiyak na hindi lamang pagtakbo, ngunit may hawak na tableta at pag-aaral ng martial arts moves mula sa Big Rivers and Lakes, sa itaas. Hindi pa banggitin, pagkatapos ng mga araw na ito ng pagsasanay, si Li Tianming ay malinaw na nakakuha ng maraming karanasan. Ngunit ngayon, sa sandaling binuksan niya ang tablet, siya ay natigilan. Bueno, natalo ng dogleg ang judo champion. Tiningnan ni Li Tianming ang mga maiinit na paksa sa screen sa kanang bahagi ng pahina na kanyang nakolekta. Siya ay napuno ng pagtataka at bumulong-bulong, ano ito? Ang dogleg. May isang mahiwagang propesyon na gaya ng dogleg ngayon. Ang pagbugbog sa judo champion. Totoo ba na ang judo champion ay nagiging hindi maaasahan? Bagamat naisip niya, mabilis na binuksan ni Li Tianming ang pahina ng video. Bilang isang mahilig sa martial arts, anumang bagay na maaaring may kaugnayan sa martial arts ay isang ganap na dapat makita. Kaya nabigla si Li Tianming sa sandaling ipinakita ang pahina, hindi ba? Na-download ng 1,324,857 beses. Na-like ng 8,234 na beses. 126 na beses lang nag-dislike. Mukhang hindi ito pangkaraniwan. Hype, totoo kaya ito? Sabi nga sa kasabihan, dapat may halimaw kapag nagkamali. Ang ganitong mataas na likes ay malinaw na nagpapakita na ang video na ito ay talagang totoo. Bagamat mahirap sabihin ng eksakto kung paano, mapapatunayan man lang nito na sulit na panoorin ang video na ito. Sa pag-iisip nito, dahan-daang pinindot ni Li Tianming ang play button. Hindi nagtagal, ipinakita ang imahe ng screen. Nakatayo sa gitna ng screen ang isang malakas na lalaki, na nagsasabing, ang pangalan ko ay Adachi Yuya. Ako ang 3 mundo na kampyon ng propesyonal na karate sa imperyo ng Hapon. Sa palagay ko ang aking kung fu ay mas mahusay kaysa sa hari. Mr. Ming, hindi dapat masama, o mas mabuti pa. Sa sandaling sinabi niya ito, galit na nagngangalit si Li Tianming at sabi, galit, Teacher Wang Daoming, ikaw ang nagpapatawa sa akin. Seryoso ding tiningnan ni Li Tianming ang video na ito. Dahil kilala ni Li Tianming si Adachi Yuya. Siya nga ang 3 beses na karate champion ng Japan. Ito ay ganap na totoo. Masama ba talaga itong away kay Yuya Adachi? Halos dumampi ang mukha ni Li Tianming sa screen, posible ba? Di nagtagal, alam na niya. Dahil ang young master ng screen, si Hong Dali, ay casual na itinuro ang isang babaeng asong babae sa tabi niya, pwede mo siyang paglaruan, huwag mo lang siyang bugbugin hanggang mamatay. Totoo naman. Tinitigan ito ng mabuti ni Li Tianming, at hindi nagtagal ay nakita niya si Adachi Yuya sa dagandong, lahat ay sumugod. Pagkatapos ay nakita ni Li Tianming ang babaeng paa ng aso na hinampot si Adachi Yuya sa dibdib ng napakabilis ng kidlat, at si Adachi Yuya ay lumipad palabas ng mas mabilis kaysa noong siya ay pumasok. Oh my God! Totoo naman. Nanlaki ang mga mata ni Li Tianming, talagang tinalo niya ang judo champion. Nagpatuloy ang video, at nang matapos manood si Li Tianming, tinalo ng 11 taong gulang na estudyante mula sa Zinlanxiang Technical College si Anda Yu sa isa pang hakbang. Pagkatapos ng palaso, determinadong umuwi si Li Tianming. Pagkatapos mag-impake ng kanyang mga gamit, sumakay siya sa tren papuntang Tianjin City. Young Master, nandito ako para sundan ka, Zinlanxiang, nandito ako.
End of this chapter. Pahingi naman ng like at share, para mabilis tayong maka-upload. Salamat.